Welcome to Bebe's Sweet Story. Kasarapan pa ng tulog ko nang mabulabog ako ng malakas na bulyawan sa labas ng inuupahan kong apartment. As usual, nagbabangay na naman ang kasera ng apartment at ang isa pang tenant na nangungupahan sa kabilang kwarto. Iskandalosa talaga masyado yung crush kong kapitbahay na si Myrna na nangungupahan sa kabilang kwarto. Nakasanayan ko na rin ang madalas silang pagtatalo na malamang ang pinagtatalo na naman ay ang renta ng bahay. Diyos ko po, mga bingi ba sila? Hindi ba sila pwedeng mag-usap ng masinsinan? Hindi ba nila pwedeng pag-usapan ng problema sa mahinahon at kalmanting diskusyunan? Inis na bumangon ako sa kama. Baliwala na rin naman kahit manatili ako nakahiga. Nawala na ng tuluyan ng aking antok. Habang nagkakape, ay narinig ko pa rin ang sagutan ng dalawa sa labas. Hindi ko maiwasan na mapakinggan ang kanilang pinagtatalunan. At tama nga ako, dahil na naman sa renta ng bahay. Base sa pagkakarinig ko, 3 months nang hindi nakakabayad ng bahay si Myrna. Rason nito ang pagsasara ng massage parlor sa pinagtatrabahuhan na to. Imbis na magpakumbaba, ay si Myrna pa ata ang may ganang magmataas ng boses na lalong ikinagalit ng kasera namin. Kaya sa isip-isip ko, maiintindihan ko kung mapalayas ng tuluyan si Myrna. Matapos ang ilang minuto pang palitan nila ng matataas na boses, ay tumahimik na rin sa labas. Marahil ay natapos na rin ang debate. At ang huling katagang narinig ko sa kasera namin ay ang pagbibigay ng 1 buwan pang palugit kay Myrna upang ito ay makabayad. Kung hindi ay tuluyan na itong palalayasin. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Rico. 31 years old at single. Actually, may ka-live-in ako dati at may isa na kaming anak na 5 years old. Pero naghiwalay din kami 2 years ago. Sa katangahan ko, huli na nang malaman kung hindi pala ako yung ama ng inaakala kong anak. Halos wala rin akong kamag-anak dahil nag-iisang anak lang ako ng magulang ko na maaga namang namatay dahil sa isang aksidente. Lolo ko at lola ko ang nagpalaki sa akin. Binatilyo na ako nang pumanaw naman silang dalawa. At mula nun, mag-isa ko nang itinaguyod ang aking sarili. Mukhang kakambal ko na nga yata talaga ang malas. Halos 5 taon na akong tenant sa 2 palapag na apartment na ito. At ako ang pinakamatagal ng tenant dito. Sa pinakadulong kwarto sa 2nd floor ako nangungupahan at may 3 kwarto sa bawat palapag. Isa akong computer technician at sales agent sa isang tindahan ng brand new and second-hand computer and accessories sa isang sikat na mall dito sa Pasig. At dahil day off ko ngayon, nasipan ko maglinis-linis ng aking apartment. Lumabas ako para dalhin sa ibaba ang mga basura. Dadaanan ko yung kwarto nila Myrna at narinig ko pang pinagagalitan nito ang nakababatang kapatid. Mukhang nadamay pa ata sa init ng ulo yung kapatid nito sa nangyari. Medyo close naman kami. Minsan, nakakakwentuhan ko sila kapag nakatambay ako sa tapat ng kwarto ko at naninigarilyo. At minsan naman, ay simpleng ngitian lang ang batian kapag nagkakasalubong kami sa daan. At nung 1 linggo nga lang, ay nangutang din sa akin si Myrna ng 500 pesos na hanggang ngayon ay hindi pa rin nababayaran. At higit sa lahat, matagal na akong may lihim na pagtingin kay Myrna. Hindi ko naman maamin sa kanya yun. Torpedo ako at inaamin ko yun. Malakas lang yung loob kong magpapansin sa babae kung alam kong sasagutin din ako. At nag-aalangan din ako magpapansin sa kanya dahil minsan ay may pagkakataon na iniisnab ako na to. Tulad halimbawa nung ilang beses ko itong nasalubong sa daan pero parang hindi ako kakilala na hindi man lang itian kahit todo kaway pa ako. Kaya naisip kong malamang ay hindi ako nito type. Nang paakyat na ako, ay nakasalubong ko si Myrna. Nginitian ko lamang siya na magkasalubong kami, pero parang inirapan pa yata niya ako bago siya lumampas sa akin. Malamang, bad trip pa rin ito kaya't hindi ko na lamang pinansin at tuloy-tuloy lang ako patungo sa aking kwarto. Akmang bubuksan ko na sana ang pintuan nang tinawag niya ako. Rico! Yes, idol? Pwede ka bang makausap sandali? Oo naman.
Ano ba yun? Sa loob na lang tayo pwede? Napaisip ako kung bakit kailangan sa loob pa kami mag-usap. Malamang sa malamang, mangungutang na naman to. Okay lang, sige tara. Binuksan ko ang pintuan at pinauna ko siyang pumasok sa loob. Ito yung unang pagkakataon na nakapasok siya sa aking kwarto. Patingin-tingin siya sa paligid. Well, malinis naman ang loob ng aking apartment. Pareho lang din naman ito ng inuupahan nila. Pero magkaiba nga lang sa pagkakasaayos ng mga kagamitan at dekorasyon. Upo ka muna. Ano bang sasabihin mo? Mukhang nagkasagutan na naman kay ni Aling Mila. Umupo siya sa kama at hinila ko naman ng swivel chair sa computer table. Oo nga sinisingil nga ako sa renta. Wala nang magsara yung pinapasukan kong massage parlor. Wala na ako ibang mapasukang trabaho. Ganun ba? Pagpasensyahan mo na lamang yun at makiusap ka na lamang na bigyan ka ulit ng palugit. Kahit naman humingi ako ng palugit, baliwala din. Saan naman ako hahanap ng 20 mil na pangbayad sa renta? Malungkot nitong sabi. Anong balak mo ngayon? Maghahanap ka ng trabaho? Hindi ko na nga alam kung anong dapat kong gawin. Alam mo namang mahirap makahanap ng trabaho ngayon. Kahit yung home service massage ko matumal din. Madalas pang kuripot yung mga kliyente. Sa bagay, mahirap nga naman sa ngayon. Maikli kong sagot at nabalot ng katahimikan ng kwarto. O siya, aalis na muna ako. Susubukan ko mangutang sa kumari kong masahista din at baka makahanap din ako ng kliyente bago umuwi. Bigla niyang sabi, O sige, ingat ka ha. Maikli ko namang sabi rito. Tumayo na siya at sinabayan kong maglakad patungo sa pintuan. Pero maya-maya ay bigla din itong lumingon sa akin. Kung wala akong makuhang kliyente, baka pwedeng ikaw na lang ang magpamasahe sa akin. Promise, may discount ka. Walang kagatol-gatol niyang sabi. Sa susunod na lang siguro? Sabay kamot sa aking batok. Sige na please, wala na talaga kaming budget ngayon. Kung sakali lang naman na wala akong makuhang kliyente. Nagdiwang ang aking isipan. Kung tutuusin, may taglay itong kagandahan na malamang ay hindi mo matatanggihan kapag nag-alok ng masahe. Sa edad na 24 ay mapagkakamalan mong nasa 18 lamang dahil sa medyo mababa nitong height. Mukha din naman siyang malinis at isa pa nga, crush ko din siya. Ano kasi, hindi naman masakit yung katawan ko. Sige na please, kahit ngayon lang. Muli niyang pakiusap. Naawa ko. Naisip kong pautangin na lamang ito. Pero naisip ko din agad na mas mainam ang masahe. At pagkakataon ko na rin siguro yun para mas mapalapit sa kanya. Sige na nga, payag na ako. Kunwari ay napipilitan kong sagot. Salamat ha. Sige na, alis na muna ako. Malay mo, bigyan pa kita ng extra service mamaya. Malandi nitong sabi sabay bukas ng pintuan at dire-diretsyong lumabas. Nabigla ako nang marinig ko yung katagang extra service. Yun ba ang ibig sabihin nun? Sa edad kong to, hindi ko pa talaga nararanasan na magpamasahe o magpunta sa massage parlor. Pero base sa mga kwento ng mga kakilala ko, ang ibig sabihin ng extra service ay ang gawin ng bagay na iyon. Hindi naman talaga ako masyadong kulang sa bagay na yun. 2 months ago lang naman, nung huli ako may nakasama. Parang fubo lang o friends with benefits ang huling pakikipagrelasyon ko sa babae. Isang relasyong walang commitment, relasyong tuloy-tuloy lang hanggat nag-i-enjoy kaming pareho. At kung hindi mag-workout, edi hiwalay. No hard feelings. Ang nakakatuwa pa sa relasyong yun, humirit pa ako ng one last bago kami tuluyang maghiwalay ng landas. At ang mas nakakatawa pa ay nung pinagbigyan naman niya ako sa hiling kong yun na gawin ang bagay na iyon. Itinigil ko na yung pagmumuni-muni at tinuloy ang paglilinis ng kwarto. Tanghali na nang matapos ako maglinis sa napakaliit kong kwarto. Bandang hapon ay nakatutok naman ako sa harap ng computer. Inubos ko yung oras ko sa pag-post ng stories sa FB page na ginawa ko. Nakakalibang din at nakakatuwa, lalo na't marami-rami na rin ang followers at likers ng page. Matapos iyon
ay napagtuunan ko naman ng atensyon ng mga pending stories na ako mismo ang nagsusulat. Hindi naman ako professional na writer o author, pero kahit papaano, may mga naisulat na rin akong stories na medyo patok sa panlasa ng ilang mahihilig. Nalibang ko masyado at hindi ko napansin na dumidilim na pala. Magluluto na sana ako ng hapunan nang may kumatok sa pintuan. Rico! Rico! Pagbukas ko ng pintuan ay nakangiting bumungad sa akin si Myrna. O kamusta? May nahanap ka bang kliyente? Wala nga eh, pero may nautang naman akong pera sa kumari ko. Buti naman. Masaya kong sabi na kinalungkot ko dahil hindi na ata matutuloy ang pagmamasahe niya sa akin. Ba't ka nga pala narito? Samahan mo naman ako uminom. Sige na oh, ngayon lang naman ako magyayaya sa'yo eh. Tsaka sagot ko na yung alak. Bago pa ako makasagot ay pumasok na siya sa loob. Mukhang mapapalaban ako ng inuman ngayon. Hindi pa ako kumakain eh. Sakto, may dala akong mang-inasal. Sabay na tayong kumain, hindi pa rin ako kumakain eh. Ani at pinatong sa maliit kong lamesa ang isang bote ng MP Lights at isang plastic bag na may laman na manok. Wala pa akong kanin, magsasaing pa nga lang sana ako nung dumating ka. Di go, magsaing ka muna. Patambay muna ako dito at dito na rin ako makikikain. Nakangiti nitong sabi. Kinuha ko yung rice cooker at nagsalang ng 3 takal ng bigas. Pansin kong parang may kakaiba sa kanya ngayon. Masyado siyang friendly at feeling close sa akin. Ang totoo niyan, birthday ko kasi ngayon. Gusto ko lang mag-celebrate kahit papaano. Ganun ba? Happy birthday ah. Kaya pala ang saya mo ngayon. Pinipilit ko lang maging masaya no. Gusto ko lang makalimot kahit isang araw lang sa mga problemang kinakaharap ko. Hindi na ako umimik. Mukhang malalim ang pinanguhugutan niya ng mga katagang yun. Nang maluto ang sinaing ay sabay kaming kumain at inulam namin ang dala niyang mang-inasal. Paano yung kapatid mo? Kumain na ba yun? Oo naman, hindi ko naman pababayaan yung kapatid ko no. Tuloy-tuloy lang ang kwentuhan namin nang matapos kaming kumain. Medyo naninibago ako. Nai-enjoy ko yung ganitong may kwentuhan kahit pa nasanay akong walang kausap palagi. Naikwento niyang pinalayas pala sila sa pudar ng kanyang ina at siya ang tumayong magulang sa nakababata niyang kapatid at iginapang na makatapos ng pag-aaral. Medyo humanga ako sa kanya. Isang taong hindi lang sarili ang pilit na ibinabangon sa hirap. Tara, inom na tayo. Mas marami ako may kukwento kapag lasing na. Wika niya sa akin. Dinampot niya ang 1 litro ng MP Lights at binuksan. Kumuha naman ako ng 2 baso at nagtimpla ng iced tea para gawing chaser. At pinulutan namin ang natira naming manok. Masaya siyang kainuman at kakwentuhan. Kwela siya't palabiro, pero minsan ay seryoso ang kinukwento. At iyon ang mas napagtutuunan ko ng atensyon. Ilang ikot pa ng baso at naging seryoso na ang tema ng mga kwento niya. Ang totoo niyan, hindi naman kami lumayas sa pudar ng nanay ko. Pinalayas niya talaga kami. Pinakulong ko kasi yung stepfather ko dahil sa ginawa niya sa akin. Pinagsamantalahan niya ako eh. Kung ako lang sana yung inabuso niya, matitiis ko pa yun. Kaso, pati yung kapatid ko, pinagtangkaan din niya. Pinidyo ko nung 2 beses niya akong pinagsamantalahan at sinumbong sa pulis. Pinipilit ako ng nanay ko na iurong yung demanda kapalit ng 50,000. Pero hindi ko sinunod yun. At nung nakulong na nga yung stepfather ko, ayun, halos araw-araw na kaming binubulyawan at sinasaktan ng nanay ko. Hanggang sa tuluyan na nga kaming pinalayas. Mapera din kasi yung stepfather ko at sunod lahat ang luho ng nanay ko kaya gano'n na lamang niya kamahal yun. Tahimik lang ako habang nakikinig sa kanyang kwento. Tumungga ako ng alak. Medyo masaklap pala ang nakaraan nila. Mas masaklap pa kaysa sa mga sinapit ko. Nakaramdam ulit ako ng awa sa kanilang magkapatid at siya naman ngayon ang tumungga ng baso. Masyado na ata ako madaldal no? Pang MMK ba kwento ng telang buhay ko? Oo nga ipadala mo kaya kay Ate Charo. Pwede rin no, baka malaki pa yung ibayad sa akin nun. Oo nga pala, hindi ko pa nababayaran yung 500 na inutang ko sa'yo nung nakaraan.
Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman nakakalimutan yun. Pero hindi pa rin kita babayaran ngayon. Sabay tawa nito ng malakas. Sige lang, okay lang yun. Tsaka mo na ako bayaran kapag nakaluwag-luwag ka na. Totoo yun na baliwala na sa akin yun. At dahil sa mga ikinuwento niya, parang gusto ko pa nga siyang pautangin. May suggestion ako. Imamassage na lamang kita ng libre ngayon. Promise, magaling ako magmasahe. Sa totoo lang, hindi ko pa nasusubukang magpamasahe. Ilang beses na rin ako niyayaya ng mga kasama ko sa trabaho na pumunta sa massage parlor. Pero lagi akong tumatanggi. Wait, magbibihis lang ako at kukunin ko lang yung oil. Sabi niya sabay tayo at dire-diretsyong lumabas. Halos patakbo siyang lumabas ng aking kwarto. Mukhang exciting to ah. At isa pa pagkakataon ko na rin na maranasang magpamasahe. Medyo natagalan siya kaysa sa aking inaasahan. Inabot din siguro siya ng mga 10 minuto bago nakabalik. At nagulat nang makita ang suot niya. Isang itim na parang tube lang ang suot niya pang itaas. At isang itim din na sobrang iksing fit na short sa pang ibaba. Hindi ko maiwasan natitigan ng bandang tiyan. Dahil attracted kasi ako sa mga babaeng flat ang tiyan. Ay wow, mukhang iba yung tingin mo sa akin ah. Bakit naman kasi ganyan yung suot mo? Magbihis ka nga ulit. KJ naman na to. Bagay naman sa akin, di ba? Sige na, humiga ka na. Wag na, sabi ko naman sa'yo na tsaka mo na lamang bayaran yung utang mo. Wag ka nang makulit. Birthday ko ngayon kaya ako yung masusunod. Hinila niya ako papunta sa kama. Dumapa ka at mag-relax ka lang. Gagaan yung pakiramdam mo dito at baka hanap-hanapin mo pa. Dumapa na ako sa kama. Naramdaman ko na lamang na umupo siya sa bandang likod ng hita ko at medyo nakaliti pa ako nang maramdaman kong pumapatak sa likod ko ang langis. Maya-maya pa'y naramdaman ko naman ng mainit niyang mga kamay na humahagod sa aking likuran. Madulas ang bawat hagod niya. Hindi ko maitatanggi na masarap nga sa pakiramdam. Mula sa batok at leeg, pababa sa balikat ko at pababa sa mismong likod ko. At maya-maya ay sa balakang ko naman. Nakaka-relax nga tulad ng sabi niya. At masarap din sa pakiramdam. Parang gusto ko tuloy matulog. Napapikit ako't ninanamnam ng husto ang bawat paghagod niya sa buong likuran ko. Nalalapit na sana ako makaidlip nang magsalita siya. Tihaya ka naman, yung harap mo naman yung mamasahihin ko. Napadilat ako tumihaya tulad ng sabi niya. Pero nagulat ako sa ginawa niya. Kailangan talaga dyan ka? Oo naman, bakit? Mas gusto mo ba ikaw yung nandito? Medyo namula ako sa sinabi niya. Ako tuloy ang nakaramdam ng hiya sa medyo berde niyang tanong. Huy, joke lang. Masyado kang seryoso sa buhay. Awkward ba na dito ako nakapwesto? Wait lang, gagawin natin ang paraan yan. Lumingon-lingon siya sa paligid ng kwarto ko na tila may hinahanap. Napagtuunan niya ng pansin ang nakatiklop na scarf sa ibabaw ng computer table. Umalis siya at kinuha yun. Maya-maya pa, tinakip niya yun sa aking mga mata. O ayan, para hindi ma-awkward sa pagmamasaheng gagawin ko. Pilya niyang sabi. Mas mainam na nga yun, iwas sa awkward at mas makakapag-relax ako. Muli siyang umupo sa bandang tuhod ko. Nakiliti ako nang maramdaman ng pagpatak ng langis sa dibdib ko na sinabayan pa niya ng paghagod. Nag-umpisa ulit siya sa leeg at balikat, pababa sa aking braso. Relax ka lang, hindi kita kinikiliti ha, masahe to. Pilit kong kinalma ang aking sarili. Lalo na nang nasa bandang tagiliran ko na yung kamay niya. Malakas kasi yung kiliti ko ron. At sa wakas ay natapos na nga siya dun. Sa bandang hita ko naman siya pumwesto. Todong masahe talaga siya. Pinipiga niya yung kalamnan ng hita ko. Dumako naman siya sa binti ko. Ganon din ang ginawa niya. Parang pinipiga-piga at masuyong paghagod. Ang sarap pala talagang magpamasahe. Alam kong malapit na siyang matapos. Dahil sa talampakan ko na ang kanyang hinahagod. Medyo nakakakiliti pa rin pero pinilit kong kumalma. Akala ko'y tapos na dahil hindi ko na siya nararamdaman. Akmang tatanggalin ko na ang tuwalya sa mukha ko at babangon nang pigilan niya ako. Wait lang, hindi pa tapos. Muli akong nag-ayos ng pagkakahiga.
Ilang sandali pa, hindi ko maramdaman ang kanyang kamay. Nabigla na lamang ako sa sunod niyang ginawa. Hoy, wag na yan. Awat ko sabay alis ng tuwalya sa mukha ko. Mas lalo ako nagulat sa nakita ko. Wag mo naman sana akong ipahiya. O baka naman nandidiri ka sa akin dahil sa mga kinuwento ko sa'yo. O baka dahil din sa klase ng trabaho ko. Medyo malungkot niyang sabi. Nag-guilty ako. Kapag tinanggihan ko nga naman siya'y malamang isa sa mga sinabi niya ang dahilan nun. Ayoko lang aminin na naaakit din ako sa kanya. Lalo na sa nakikita ko ngayon. Pwede ako magsinungaling. Pero talaga namang nakakaramdam na ako ng init. Tumatanggi ako pero sumasang-ayon naman ito. Shh! Tulad yung mga lalaki, may pagkakataon din kami mga babae ay nakakaramdam din ng init. Hindi ito pambayad sa utang ko Gagawin ko to dahil gusto ko. Pero kung talagang ayaw mo, wala naman ako magagawa. Dinampot niya ang kanyang mga gamit pero siya ay aking pinigilan. Bumangon ako at hinablot siya sa kamay. Natangay siya at pabagsak na nahiga sa kama. Nang tumingala siya sa akin, hinalikan ko siya sa kanyang labi. Isang damping halik lang sana ang gusto kong mangyari, pero gumanti din siya ng halik, mapupusok na halik. Hindi ako eksperto sa mga ganoon. Siya ang nagdidikta kung paanong halikan ang gusto niyang mangyari. Halos pareho kaming habol ang hininga ng tumigil. Hindi na kami pwedeng pigilan dahil sa uhaw na aming nararamdaman ng mga oras na iyon. Tuluyan na nga akong pumwesto upang tugunin ang pangangailangan naming pareho. Kitang-kita ko ang magandang ekspresyon ni Myrna na talaga namang satisfied sa nagaganap ngayon. Para na nga kaming baliw pareho dahil hindi namin malaman ang aming gagawin. Ilang sandali pa at tagumpay naming narating ang dulo. Parehas kaming masaya ni Myrna. Wala kaming pinagsisisihan. Ginusto namin ang nangyari. Bumangon siya at tinungo ang banyo. Ilang minuto din siyang nagtagal sa loob ng banyo. Habang nasa banyo siya, ay nag-ayos naman ako ng aking sarili. At maya-maya ay lumabas na nga siya ng banyo. Wow, grabe kaya. Iba ka pala. Ikaw naman kasi, nakakagigil ka. Bolero. Bagay nga talaga sa'yo yung pangalang Rico. Ang full name mo dapat, Rico Bolero Romantico. Magandang pangalan yun Tanggalin mo na yung Bolero. Rico Romantico na lang. Sure, Rico Romantico. At nag-flying kiss pa. Dinampot niya ang kanyang gamit sa sahig at sinuot yun. May natira pa pala tayong alak. Ubusin na natin. Ayoko nang uminom. Gusto kong magkape. Sure babe, pagtitimpla kita ng kape. Sabi niya sabay kindat sa akin. Napangiti ako sa sinabi niya. At naghalungkat naman siya sa munting kusina ko at nag-init ng tubig. Habang nagkakape kaming pareho ay nagkukwentuhan kami. Seryosong kwentuhan. Kanya-kanyang share ng mga nakaraan at syempre, nag-share na rin ako ng sakin. Inabot kami ng hating gabi bago nagpa siyang matulog. Pwede ba ako makitulog ngayon dito? Oo naman, kahit gabi-gabi pa. Nakangiti kong sabi. Ang dami mong alam. Matapos makapagligpit ng kalat ay sabay kaming nahiga na magkayakap sa kama. May lakad nga pala ako bukas. Bigla niyang sabi. May kliyente ka bukas? Hindi, sasamahan ko lamang sa lakad niya yung kumari ko na nagpautang sa akin. Ganun ba? Anong oras naman yung balik mo? Di ko rin alam Makikisuyo nga pala ako sa'yo na pakitignan-tignan na lamang yung kapatid ko kapag hindi ako nakauwi bukas. Bakit? Malayo ba yung pupuntahan nyo? Hindi pa ako sigurado Baka mga 1 linggo lang siguro. Basta kung sakali lang na hindi ako makauwi, pakitignan-tignan yung kapatid ko Sure, basta ikaw. Salamat. Sa pagbalik ko, uulitin natin to Gusto mo bukas, ulitin natin to Pabiro kong sagot. Sira, hindi nga ako pwede bukas. Huwag kang mag-alala. Kapag hindi naging maganda yung resulta ng lakad namin bukas at pagbalik ko kahit araw-araw pa nating ulitin to. Saan nga ba yung lakad nyo bukas? Huwag mo nang alamin. Basta yung pangako mo titignan-tignan mo yung kapatid ko. Oo na, promise. Salamat Rico.
Salamat at pinasaya mo yung birthday ko. Happy birthday nga pala ulit. Ngumiti lang siya at hindi na sumagot. Pumikit na rin ako. Masyado ko napagod. Parang ngayon lang din naman ako napagod ng ganoon. At isa pa, pakiramdam ko iyon yung simula ng masaya naming relasyon ni Myrna. Mahimbing na ako nakakaidlip nang ako ay malimpungatan. Pagdilat ko, nakita ko si Myrna na nasa harap ng computer table at wari ko'y may sinusulat. Ngumiti ito sa akin at binaba ang hawak na ballpen, sabay tumabi ng higa sa akin at yumakap. Matulog ka pa, 2:00 pa lang ng madaling araw oh. Ani at hinalikan ako sa aking noo. Ngumiti rin ako dahil sa antok ay mabilis ako napapikit at muling nakatulog. Naalimpungatan ako sa tunog ng alarm clock. Pagdilat ko'y 8:00 na ng umaga. Bumangon na ako dahil 10:00 ang oras ng aking pasok. Wala na rin sa tabi ko si Myrna. Naisip kong baka umuwi na iyon sa kanila. Nagkape ako at hinanda na ang mga susuotin ko pagpasok sa trabaho. Naalala ko yung nakita ko kagabi na parang may sinusulat siya. Pero wala naman ako nakitang sulat sa ibabaw ng computer table. Kinalimutan ko na yun at nag-asikaso na para pumasok sa trabaho. Fresh na fresh ang feeling ko pagkatapos kong maligo. At isa pa nga, ganadong-ganado ko. Hindi ako sure kung in love nga ba ako. Basta alam ko masaya ako. Paglabas ko sa apartment, ay tumigil ako sandali sa pintuan ng kwarto nila Myrna. Kumatok ako sabay tawag. Myrna! Myrna? Nakalimang katok tawag ako bago bumukas yung pintuan. Pero hindi si Myrna ang bumungad sa akin. Si Mylene, ang nakababata niyang kapatid. Bakit Kuya Rico? Wala si ate, maagang umalis. Ganun ba? O sige na, hayaan mo na. Nga pala'y may pagkain ka ba dyan? Binilin ka kasi niya sa akin eh. Baka raw hindi siya makauwi ngayon. Meron naman kuya. May iniwan din siyang pera sa akin. Nagbilin nga din siya na puntahan daw kita kapag may problema. Buti naman. Baka siguro malayo yung pupuntahan nila. O siya, sige, papasok pa ako. Ikaw na munang bahala sa sarili mo ah. Mga 8:00 nandito na ako. Baka mauna pa nga yung ate mo sa akin eh. Sige kuya, ingat po. Maging sa trabaho'y masigla ako. Hindi nawawala yung ngiti ko sa kahit sinong kaharap ko. At kahit ako ay nagtataka rin sa aking sarili. Alam ko hindi pa ako in love kay Myrna. Pero gusto ko siyang tulungan. At doon na nga nabuo sa isip ko ang plano kung paano siya matutulungan. Kinakantsawan ako ng mga katrabaho ko pero wapakals ako sa kanila. At hanggang sa matapos ang trabaho ko ay hindi napawi ang ngiti sa mukha ko. Paakyat na ako sa apartment pero huminto muna ako sa tapat nila Myrna. 2 katok lang at lumabas din agad si Mylene. O kamusta? Yung ate mo nakauwi na ba? Hindi pa nga kuya eh. Di bale, baka bukas ng umaga pa yun makakauwi. Teka, kumain ka na ba? Tapos na kuya, salamat. Ako hindi pa eh. O siya, sige na mauna na ako. Katok ka lang sa akin pag may kailangan ka ha. Sige kuya, salamat. Medyo nalungkot ako. Malamang ngay malayo ang lakad ni Myrna. Kaya hindi ito nakauwi agad. Nagbihis na ako ng pambahay at kumain. At matapos makakain ay may naisip ako. Ang tanga ko talaga. Bakit hindi ko naisip na kunin yung number ni Myrna? Lumabas ako ng apartment at kumatok muli sa kabila. Isang katok pa lang at tawag ay lumabas agad si Mylene. Ano kasi, may number ka ba ng ate mo? Meron kuya, kaso lang hindi nagre-ring. Kanina ko pa nga siya tinitext pero hindi nagre-reply. Ganun ba? Sige, okay lang. Try ko lang tawagan. Baka sagutin niya kapag ako yung tumawag. Matapos makuha ang number, ay bumalik ulit ako sa aking kwarto. Mahigit 20 beses ko siyang tinatawagan pero hindi nagre-ring. Mga 10 message din ang sinend ko. Medyo nagtaka lang ako. Pinigil ko muna yung sarili ko sa mga negatibong konklusyon. At hanggang sa pagtulog, si Myrna pa rin ang aking nasa isipan. Kinabukasan ay wala nang bahid ng saya ang pagising ko. Balik na naman sa serious mode ang aking timpla. Ayoko pa rin mag-isip ng negatibo kay Myrna. Isang araw pa lang naman siyang hindi umuwi. Sinubukan ko agad na tawagan ng number niya pero ganun pa rin. Hindi nagre-ring. Muli din ako nag-send ng message. At bago tuluyang bumaba sa apartment, ay kinatok ko ulit si Mylene. Wala pa rin daw yung ate niya. Hindi pa rin umuwi at hindi pa rin niya makontak.
Maging yung FB account na to ay deactivated na rin. Medyo nakaramdam ako ng kaunting kaba. Kinuha ko yung number ni Mylene at binilinan na tawagan ako ti-text kapag nakauwi na yung ate niya. Matamlay ako pagdating sa trabaho. Naging tampulan din ako ng asaran ng aking mga katrabaho. Ilang beses din akong pumalpak sa trabaho ko't napagalitan pa ng boss ko. Pero baliwala lang sa akin yun. Okupado ni Myrna ang aking utak. Naiinip ako sa oras na matapos ang trabaho ko. At halos ay nagmamadali ako makauwi sa apartment. Patakbo akong umakyat sa second floor ng apartment at agad na kinatok si Mylene. Wala pa rin siya, kuya. Wala ba siyang sinabi sa'yo kung saan siya pumunta? Nag-aalala niyang tanong. Sabi niya lang sa akin sasamahan daw niya yung kumare niyang masahista din. Hindi nga daw siya sigurado kung makakauwi agad kaya biniling ka niya sa akin. At doon ko naalala ang mga katagang sinabi ni Myrna na kung sakaling maging maganda ang lakad nila. Anong lakad ba yun? Tanong ko sa aking isipan. Teka, kumain ka na ba? Wala akong ganang kumain, kuya. Tsaka busog pa ako. Hindi, kumain ka. Teka, magluluto lang ako saglit. Hintayin mo ko. Umasok na ako sa kwarto ko't naganda ng anumang mailuluto mula sa maliit kong ref. Manok ang nakita ko at agad na inihanda para lutuin. Nagsaing na rin ako ng kanin sa rice cooker para mabilis. Mga kalahating oras din bago ako natapos at binitbit ko yung mga niluto ko sa kabilang kwarto. Yun ang unang pagkakataon na nakapasok ako sa kanilang kwarto. Maayos naman ang loob, kakaunti nga lang ang mga gamit, electric fan, isang 14 inches na TV, 1 burner na gas stove, 3 monoblock na upuan at ditiklop na lamesa. Inihanda ko sa lamesa ang mga niluto ko. Pansin ko yung pag-aalala sa mukha ni Mylene. Sa bagay, ako nga ay nag-aalala. Siya pa kaya na kapatid niya? Mukhang napilitan nga lang talaga siyang kumain. Halos hindi pa nga niya nangalahati yung dala kong kanin at ulam. Sa iyo ba walang nabanggit yung ate mo? Wala din, kuya. Pero pansin ko lang nung isang gabi na ang bait niya sa akin. Pero baka kasi birthday niya kaya ganun siya. Tapos yun, nakipag-inuman siya sa'yo nun, diba? Tapos, umaga na siyang bumalik dito. Naligo lang siya nun tapos umalis na kaagad. Nag-iwan nga siya ng pera sa akin, mga 15,000. Tapos nagbilin siya na pumunta nga raw ako sa'yo kapag may problema. Hindi ko alam kung anong dapat kong isipin, pero puro negatibo yung pumapasok sa aking isipan. Napansin ko na lamang na tahimik na palang umiiyak si Mylene. Naawa ko kaya't nilapitan ko ito't niyakap. Tahan na. Baka naman malayo nga lang talaga yung lakad nila. Huwag ka munang mag-isip ng masama. Hindi siya sumagot, pero tuloy pa rin sa pag-iyak. 2 araw pa ang lumipas at hindi pa rin nagpaparamdam si Myrna. Doon ako nagpasyang magpunta sa police station para mag-file ng missing person. Pero batid ko na sa klase ng sistema dito sa Pinas ay malabong maaksyonan yun ng mga pulis. Pero ginawa ko pa rin, baka sakali lamang. Sumapit ulit ang aking day off. 1 linggo na rin ako matamlay, lalo na si Mylene. Wala pa rin kaming ideya kung nasaan ang ate niya. Ako na ang nagdadala ng pagkain niya para lang masiguradong siya ay kumakain. Mabuti na lang at nagkataong bakasyon ngayon dahil siguradong maaapektuhan ang pag-aaral nito dahil sa nangyari. Hapon na pero tamad na tamad ako maghapon. Nagkakape ako habang pa-scroll-scroll lang sa FB sa harap ng aking PC. Hindi sinasadyang natabig ko yung mug at natapon sa keyboard ang kape. Ano ba yan? Napasigaw ako. Agad kong hinugot ang cord ng keyboard at itinaktak ang natapong kape doon. Isang nakatiklop na papel ang napansin kong nakatip sa ilalim ng keyboard. Sulat mula kay Myrna. Hi Rico Romantico. Kung mababasa mo tong sulat na to, ay malamang nakita mo na ito sa ilalim ng keyboard. Charot lang, basta kapag nabasa mo to, malamang hindi pa ako nakakauwi. Sorry, hindi ko masabi sa'yo kung saan yung lakad namin. Pero wag kang mag-alala, hindi naman illegal yung lakad namin. Yun nga lang, hindi rin marangal. Magpapaka-misteryosa muna ako ngayon. Pero seryoso, hindi ko talaga alam kung kailan ako makakabalik. Pasensya ka na ha. Ikaw lang yung naiisip kong pwedeng pagbilinan ng kapatid ko. May tiwala naman ako sa'yo, tsaka matagal na kitang inoobserbahan. Matagal na kaya kitang crush, pero isnabero kay Rico Bolero Romantico isnabero. O di ba ang taray? Pakisabi sa kapatid ko na wag masyado maglala sa akin
Kaya ko yung sarili ko. Pipilitin kong makabalik ka agad. At kung kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, kukontakin ko kayo. At kung sakaling makabalik agad ako, promise, may libre kang masahe sa akin araw-araw. At may bonus pa yun. Salamat nga pala sa ginawa natin kagabi ha. Birthday gift pala. Satisfied ako dun. O sige, dito na lang muna. Yung promise mo ha. Salamat ulit. PS, baka naman gusto mo na ako ligawan pagbalik ko. I love you, Rico. Halong emosyon ang nararamdaman ko habang binabasa ko yung sulat. Natutuwa ako sa kakwilahan niya maging sa sulat. Pero mas lamang ang pag-aalala. Maging sa sulat ay kwelot kalog pa rin talaga siya. Pero labis ako nag-aalala ngayong mukhang malayo nga talaga ang pinuntahan nila. At hindi pa rin niya sinabi kung saan yun. Nag-aalangan pa ako nung una. Pero kalaunan, pinabasa ko rin kay Maylin ang sulat para naman mabawasan kahit paano yung pag-aalala na to. Muli ay 1 linggo pa ang lumipas. Wala pa ring lead ang mga pulis tungkol sa kanya. Hindi pa rin siya makontak hanggang ngayon. Isang problema na naman ang sumulpot. Muling naningil ng upa yung kahera ng apartment namin at wala rin ako magawa nang tuluyan ng paalisin sa kwarto si Maylin. Tanging mga damit lamang nito ang pinayagang kuhanin. Ang iba pang mga gamit ay pinaiwan ng kahera namin kahit pa hindi sapat na bayad yun. Wala akong choice kundi kupkupin pansamantala si Maylin tulad ng pinangako ko kay Myrna na hindi ito pababayaan. Tinanong ko siya kung wala ba silang ibang kamag-anak dito sa Maynila. Meron naman daw pero ayaw niya makipisan sa mga iyon. At dahil nga sa pangako ko ay pinanindigan ko ang pagkupkup ko sa kanya. Nakalipas pa yung 1 linggo, day off ko na naman. Matamlay pa rin si Maylin. Masyado din itong tahimik at nagsasalita lang tuwing kakausapin ko. Kakatapos lamang namin kumain, naghuhugas ng plato si Maylin at nanonood naman ako ng TV. Nang isang malagim na balita ang napukaw ng aking atensyon. Isang hindi pa nakikilalang bangkay ng babae ang natagpo ang nakasilid sa sako sa probinsya ng Bulacan at tinatayang nasa edad 20 hanggang 26 anyos ang babae. May 6 na tama ng bala sa katawan at tinatayang nasa 2 hanggang 3 linggo na ang bangkay. Walang anumang pagkakakilanlan sa bangkay maliban sa tattoo nitong rosa sa kanang braso. Inaalam pa ng pulisya ang iba pang detalye. Kinabahan ako ng gusto doon pero sigurado naman ako walang ganoong tattoo si Myrna. Nilingon ko si Maylin. Nasa likod ko lang pala siya at pinapanood ang balita. Wala itong imik at mukhang napanatag naman nang masiguradong hindi iyon ang kanyang ate. Nang matapos siya sa paghuhugas ng plato ay sa kama naman siya nagmukmuk. Palagi siyang ganoon. Kapag walang gagawin ay sa kama nagmumukmuk. Hindi ko alam kung paano ko papawiin ang kanyang kalungkutan. Taimtim ako na padasal. Kung nasaan ka man Myrna, sana ay ligtas ka. Kahit 5 buwan na ang nakalipas, ay naroon pa rin ang pag-aalala at pangungulila ni Maylin sa kapatid. Pero kahit papaano, hindi na ito tulad nung una. Ngumingiti na rin ito paminsan-minsan at nakakakwentuhan ko na rin ng mahaba-haba. Ewan ko ba kung nakatulong sa kanya yung mga sinabi ko na baka nag-abroad ang ate niya at baka may nakilalang foreigner at sumama na doon at marahil ay nahihiya lamang sabihin sa amin. Umiti lamang siya sa akin at sinabing, hindi nagtatago ng sekreto sa akin si ate. Kahit ngayong tipo ng trabaho niya, sinabi niya sa akin at kinuwento din niya pati yung mga nagiging kliyente niya. At pati nga yung nangyari sa inyo ng birthday niya, kinuwento rin niya sa akin eh. Yung araw yung pinakamasaya niyang birthday. Wika pa na to sa akin. Joke lang, naisip ko lang naman yun para naman mabawasan kahit konti yung pag-aalala mo sa kanya. Tsaka pati talaga yung nangyari sa amin, kinuwento rin sa'yo. Usisa ako rito. Ikaw lang daw yung ginawa niya ng ganun eh. Tsaka, ang galing-galing mo daw. Natutuwa nitong sabi. Hala, ano ba yan? Bakit naman kinuwento niya pa yun? Nahihiya akong sagot. Alam ko naman na may gusto ka kay ate at siya rin naman, matagal ko nang alam na may gusto din siya sa'yo. Ramdam ko ang saya sa tono niya habang nagkukwento tungkol sa kanyang ate. Sana, ganito siya lagi kasi magkwento. Ikaw ang dami mong alam na sikreto tungkol sa amin ng ate mo. Masyado kayong obvious pareho.
Ewan ko ba sa inyo kung bakit nun lamang kayo naging malapit sa isa't isa? Halos araw-araw naman kayo nakikita. At ngiti na lamang ang tangi kong naisagot. Napaisip kasi ako at nangihinayang sa mga pagkakataong sinayang ko nung nandito pa si Myrna. Kung gumawa lang sana ako agad ng hakbang, baka hindi pa nangyari ang ganito at baka masaya na kaming nagsasama ngayon. Sa kasalukuyan, tinuloy ni Maylene ang pag-aaral dahil na rin sa aking pagpupumilit. First year college na siya sa kursong education, hindi naman masyadong maluho. Gusto na nga niyang tumigil muna at ako lamang ang nagpumilit na ituloy niya. Kahit papaano, medyo nakaka-recover na rin ako sa pag-aalala kay Myrna. Palaban at malakas ang loob ni Myrna, kahit sigurado kung okay lang siya kung saan man siya naroroon. Oktubre na, buwan ng kapanganakan ni Maylene, magdiriwang siya ng kanyang 18th birthday. Isang linggo bago ang kanyang karawan, ay kinausap ko siya kung saan niya gustong i-celebrate yun. Binigyan ko siya ng ideya na pwede kaming umarkila ng isang private pool na kung saan pwede niyang imbitahan ang ilan sa kanyang mga kaibigan. Nung unay todo tanggi pa siya, pero ako na rin ang nagpumilit sa ideyang yun. Sabi ko, isang beses ka lang naman magse-celebrate ng dibu, itodo mo na. Kalaunan ay pumayag rin siya. Tuwang-tuwa siya at bigla ko niyakap at hinalikan sa pisngi. Hanggat maaari, gusto ko mapawi na ng tuluyan ng pag-aalala ni Maylene, kaya't gagawin ko ang makakaya ko para mangyari lamang iyon. Sumapit ang kanyang 18th birthday. Nag-file naman ako ng 3 days leave sa trabaho ko para sa okasyong yun. Umarkala din ako ng van at ako na rin ang nagmaneho. 7 ang naimbitahan ni Maylene na sumama at pawang mga babae. Nabanggit na ni Maylene sa mga ito na ako ang pansamantalang kumukup-kup sa kanya at ako din ang nagsisilbing guardian at nagpapaaral sa kanya. Isa-isa niya itong pinakilala sa akin. Si Alma, si Jenny, ang magpinsan sina Christine at Michelle at si Janina, si Catherine at si Claire. May kanya-kanya silang ganda, pero kay Claire lamang ako napatitig ng gusto. Tisay kasi ang datingan at mukhang palaban kahit maamo ang muka. Walang 18 roses na magaganap at isa pa, ayaw din naman ni Maylene ng ganoon. Sobra na raw sa kanyang ganitong selebrasyon. Halos hindi mapawi ang ngiti sa labi ni Maylene. 12:00 na ng tanghali kami nakarating doon at 12 hours ang binigay na oras sa amin ng may-ari ng pool. Okay din ang private pool na yun. Kompleto sa gamit na pwede naming hiramin. Mula sa gas stove, kaldero at kawali. Meron ding ref, mga baso at plato, ihawan at isang malaking kwarto na pwede naming tulugan. Parang mga batang sabik sa swimming pool ang mga kasama ko. Agad-agad silang nagpalit ng damit at lumusong sa pool. Medyo na awkward ako at swerte din. Ako lang ang nag-iisang lalaki na kasama ng 8 kolehiyalang ito. Lahat sila'y pawang mga nakatupis at aminin ko man o hindi, namangha ako sa katawan ni Maylene nang makita ko itong nakatupis din. Inasikaso ko na lamang ang mga pagkain sa lamesa at matapos yun, hinanda ko naman ang mga iihawin. Habang abala sila sa pool, ay inumpisahan ko na ang pag-iihaw ng barbecue. Masyadong maganda ang tanawin sa pool. Ayoko mapag-isipan nila ako ng masama. Nakatalikod ako sa pool, kaya't hindi ko napansin ang paglapit sa akin ni Maylene. Kuya, hindi ka ba magsiswimming? Ako na yung mag-aasikaso niyan. Hindi, okay lang ako dito. Mamaya na ako magsiswimming. Tsaka ikaw ang birthday celebrant. Ikaw dapat ang mas mag-enjoy ngayon. Kuya, maraming salamat ha. Ang saya ko ngayon sobra. Nagulat ako nang bigla niya ako niyakap mula sa likuran. Basa ang katawan niya at wala pa akong damit pang itaas. Kaya naman, damang-dama ko ang init ng kanyang katawan. Wala yun. Pangako ko ito sa ate mo eh. Kumalas siya ng yakap sa akin. Sana nga nandito si ate para mas maging masaya ako. Malungkot niyang sabi. Humarap ako sa kanya. Doon ko nakita ng malapitan ang basa niyang katawan. Hinawi ko yung buhok na tumakip sa mukha niya at hinalikan siya sa noo. Hey, birthday mo ngayon. Sa tingin mo ba papayag yung ate mo na malungkot ka ng ganyan ngayon? Salamat sa lahat kuya. Umiti siya sa akin pero hindi ko inaasahan ang bigla niyang paghalik sa labi ko. Isang mabilisang damping halik lang yun at ngumiti siya sabay tumalikod at bumalik na sa pool. Ayokong bigyan ng mali siya yun.
Marahil sobrang pasasalamat nilang iyon sa akin. Napalingon ako sa pool nang marinig ko ang malakas nilang tawanan at parang tinutokso si Maylene. Kumaway naman silang lahat sa akin na ginantihan ko rin ng kaway at ngiti. Tinuon ko na lamang ulit yung atensyon ko sa ginagawa ko. Ilang minuto pa at natapos din ako sa pag-iihaw. Sisigawan ko sana sila para yayain ng kumain pero nakita ko yung dalawang babae na umahon sa pool at lumapit sa akin. Biglang humawak ang mga ito sa magkabila kong braso at hinila ko papalapit sa pool. "Kuya, dapat ikaw din nag-i-enjoy ngayon," sabi ng babaeng nasa kanan ko. "Dapat lang tayong nasa pool, kuya," sagot ng babaeng nasa kaliwa ko. Masyadong mabilis sa mga pangyayari. Hindi ko tuloy na-enjoy yung moment na may dalawang nakadikit sa aking babae. At sabay-sabay kaming tatlo na tumalon doon sa pool at nagrambulan kaming lahat sa tubig. Ako ang napagtripan nilang talsikan ng tubig. Halos malunod ako. 7 silang walang tigil na tinatalsikan ako ng tubig. To the rescue naman si Maylene na humarang sa tapat ko para sanggain ang mga tubig. "Hoy, kayo pinagtitripan niyo yung Prince Charming ko," pabiro nitong sabi. "Sana all," sabay-sabay naman nasabi ng mga babae. Yumakap sa leeg ko si Maylene. Medyo namula ako sa sinabi niya at ngayon nga, halos magkadikit na yung mukha namin sa sobrang lapit. Masyadong awkward. "Tara na, kain na muna tayo." Matamis ang ngiting pinakita niya. "Tara, pero buhatin mo ko, kuya." Yumuko ako sa tubig para mabuhat ko siya sa may hita at yumakap naman siya ng mahigpit sa aking leeg. Parang bagong kasal lang ang peg habang umaahon ako sa pool na buhat-buhat siya. Hiyawan na naman ang kanyang mga kaibigan. Masaya kami nagsalo-salo sa pagkain. Hindi ako nagluto ng mga yon. Nag-offer din kasi yung catering ng may-ari ng pool nang malaman nilang birthday yung isi-celebrate namin. Matapos kumain, nagbabad ulit sila sa pool. Ako naman ay nasa lamesa at nagyoyosi. Inabala ko na lamang yung sarili ko sa paglalaro ng cellphone. Nakakatatlong sindi na ako ng yosi nang tawagin ako ni Claire. "Kuya, pwede ba kaming uminom?" "Sige na please." Pakiusap ni Claire na siyang pinaka-cute sa lahat ng kanyang kaibigan. "Oo naman pwede. May dala akong wine sagot ko sabay labas ng 3 bote ng red wine. Hindi naman mataas ang alcohol content nun kaya okay lang kahit maubos pa nila yun. "Mahinang klase yan, kuya. Eto malakas ang tama." Nagulat ako nang maglabas ang isa sa kanila ng 3 long neck na MP lights. "Sure kayo na kaya nyo yan?" "Kapag lasing na di matulog," sagot naman ng isang babae. Hinayaan ko na sila. Parte din naman ng pagiging kabataan ng malasing paminsan-minsan. Nakisalo na rin ako sa inuman at tumabi kay Maylene na naupo. Hindi ko trip ang makihalubilo sa ganito kadaming tao pero hindi ko may tatanggi na masaya din naman. Sila-sila lang ang madalas na nagkukwentuhan, mga usaping tungkol sa eskwela, mga crush at ex. Nakikitawan na lamang ako sa kanilang kakulitan. 1 bote pa lang ng long neck ang nauubos namin at yung iba sa kanila ay mukhang may tama na kaagad hanggang sa mauwi sa ideal man ng topic nila at napukaw ang atensyon ko nang si Maylene na ang kanilang tinanong. Ideal man ko? Yung tulad ni Kuya Rico. Walang kagatul-gatul nitong sabi sabay akbay sa akin. Medyo nag-blush ako ron. Hindi ako sanay sa mga ganitong sitwasyon. Bakit? Ano bang katangian niya? Well, una sa lahat, hindi siya babaero. Tama naman siya dun. Hindi ako babaero sa personal, pero mahilig ako mambola online. Pangalawa, responsable. Tama ulit siya dun. Yun nga lang, mas madalas na responsable lamang ako sa sarili ko. Naging bahagi lang ng buhay ko yung magkapatid na to dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Pangatlo, tignan nyo naman yung abs at biceps niya. Pangmalakasan ng dating. Well, hindi naman ako macho, pero hindi rin naman ako tabain. Sakto lang na humuhugis ang abs. At ang pang-4, sobrang gentleman niya. Habit ko ng talagang pagiging gentleman, pero lumalabas din ang natatago kong kabastusan sa mga tamang pagkakataon. "Oh, kuya, may jowa ka na ba?" usisa ni Claire. Wala pa nga Kamot sa ulo na sabi ko, sabay tungga ng baso.
Ganun ba? Pwede ba kitang juwain kuya? Diretsahang sabi ni Claire. Muntik na ako masamid sa iniinom ko. Mukhang pinagtitripan na naman ako ng mga tuwa. Uy bes, respeto naman sa akin. Ani mo'y nagtatampong sabi ni Maylene. Uy, joke lang yun bes. Ikaw naman no, tinetesting lang kita kung magre-react ka. Peace na. Sagot nito at nag-V-sign pa. Mukhang lasing na yata ako eh. Biro ko sa mga ito. Pero seryoso kuya, pag niligawan mo ko, sasagutin din kita agad. Baka maago ka pa ng iba eh. Muling sabi ni Maylene. Hindi ko matansya kung seryoso nga ba talaga siya o baka naman dahil lang sa epekto ng alak. Muling nabago ang topic at sila-sila na ulit ang nagkakaintindihan. Nakikisabat lang ako kapag nababanggit nila ako sa usapan. Hanggang sa maubos nga namin ng 3 long neck na MP Lights. Walang gaanong talab sa akin yun. Pero sa mga ito, mukhang bangengi na yung iba at yung iba naman ay sumusuka na. Maging si Maylene ay mapungay na rin ang mga mata at minsan ay bulol ng magsalita. Nagpa siya kaming magbabad sa pool para mabawasan ng tama. Pero mukha talagang tinamaan yata yung iba. Isa-isang umahon ulit ang lahat at sa salo ng nakakaaliw na tugtugin ay sabay-sabay na nagsasayawan ng lahat. Binuksan nila ang dala ko pang wine at iyon naman ang ininom nila habang nagsasayawan. Kahit saan ako lumingon ay may mga nag-aalugan ako nakikita. Isang pambihirang eksena na ako ang maswerteng nakasaksi. Maya-maya pa hinila ako ni Maylene at sumayaw sa harapan ko. Hindi ako marunong sumayaw kaya't ginalaw-galaw ko na lamang yung katawan ko para makasabay rito. Masyadong sexy ang pagsayaw ni Maylene. Madalas din niyang idikit sa akin ang kanyang katawan. Nakaka-excite, nakakapang-init. Humarap siya sa akin, kinuha niya ang kamay ko at hinaplos iyon sa leeg niya. Pilit kong kinokontrol ang aking sarili pero talagang nagre-react na ang aking katawan at bago pa may makapuna nun, ako na ang kusang lumayo sa kanya at walang sabi-sabing tumalon sa pool. Nakatulong ang malamig na tubig sa pool para kumalma ang aking katawan. Tuloy pa rin sila sa sayawan na tila hindi napapansin na nasa pool ako. Maya-maya pa'y tumalon din sa pool si Maylene at lumangoy papalapit sa akin. Sorry kuya, galit ka ba? Hindi bakit naman ako magagalit? Bigla mo kasi ako iniwasan eh. Ano kasi, gaya niyan, yung itsura mo. Alam mo naman na purong lalaki ako. Hindi talaga maiiwasan na magre-react yung katawan ko. Pabiro kong sabi. Ano naman, kung nagre-react yan, ibig sabihin nun, gusto mo rin. Oo naman, ang ganda mo kaya nga umiiwas ako eh. Bakit mo naman ako iiwasan? Hindi ako nakasagot sa sinabi niya. Mukhang naghihintay din siya ng anumang sasabihin ko. At nang mga ilang segundo pang hindi ako nagsasalita, bigla niya ako hinalikan sa labi. Hindi isang damping halik lang, kundi mapusok at maalab na halik. Sandali ako natukso at lumaban at nang biglang pumasok sa isip ko si Myrna, doon ako natauhan. Marahan akong kumalas ng halikan. Umiti lang siya sa akin at muling bumalik sa mga nagsasayawan niyang mga kaibigan. Nanatili ako nakababad sa pool. Masyadong nakakatukso ang lahat ng eksenang nangyayari. Busog na busog ang mata ko sa iba't ibang klase na babaeng naririto. Umahon ako sandali at kinuha ang aking yosi at muli ako nagbabad sa pool. Medyo kalmado pa rin naman ang katawan ko kahit papaano. At napansin kong isa-isang nababawasan ng mga nagsasayawan. May isa ko nakita nakaupo sa mesa pero tulog na. May isa namang nakahilata sa upuan. 4 na lang silang nagsasayawan at ang isa naman ay nakita kong pasuray-suray at mukhang papunta sa banyo. At ang isa naman ay mukhang galing na sa banyo na halos ay hindi na makatayo ng diretsyo. Isa-isa kong dinampot sa pool ang lahat ng kanilang gamit na aking nakita. Umahon na ako sa pool at nilapag sa mesa ang isang bungkos ng kanilang mga gamit. Niyaya ko na silang matulog sa loob ng kwarto. Isang kwarto lamang yun na may 2 malalaking kama na nasa bandang gitna at isang double deck na nasa gilid. Silang 8 ay kakasya sa pinagdikit-dikit na kama. Naisip kong sa double deck na lamang ako matutulog. Hinayaan ko muna yung 4 na nagsasayawan
Una kong binuhat ay yung nakayuko na sa lamesa. Pasalamat yung mga babaeng to at kahit papaano, may natitira pang katinuan sa isip ko. Bulong ko sa sarili habang buhat-buhat ang babaeng tulog na at talaga namang lasing na lasing. Maingat ko tong nilapag sa kama at muling bumalik sa labas. Nakaapat na balik din ako kakabuhat ng mga babae. Huli kong niyaya papasok sa loob ang apat. Mukhang napagod sila ng gusto sa kakasayaw. Kaya't wala na silang reklamo nang papasukin ko sila sa loob. Tabi-tabi silang lahat sa kama. Mabuti na lamang at may kumot din sa kwartong yun. Isa-isa ko niladlad ang mga kumot at tinakip sa kanila. Pumesto na rin ako ng higa sa double deck. Pagtingin ko sa cellphone ay 2:00 na pala ng madaling araw. Umayos na ako ng higa dahil tinatalo na rin ako ng antok nang biglang sumampa sa tabi ko si Maylene. "Hoy, dun yung pwesto nyo. Pagbigyan mo na ako, kuya. Remember, birthday ko ngayon." Yumakap siya sa akin at pilit na isinisiksik ang katawan sa akin. Damang-dama ko yung init niya. Delikado to. Unti-unti na namang nagre-react ang katawan ko. At ang malala pa, dinantayan pa ako ni Maylene. "Kuya, may gusto ata sa akin to." Wika niya nang maramdaman iyon. "Shh, umayos ka. Ganyan ka ba talaga kapag lasing?" "Hindi, kuya. Ngayon nga lang ako nakatikim ng alak at nalasing eh." "Umayos ka, sige na, matulog ka na." Pero parang wala siyang naririnig. "Kuya, seryoso ko. Gusto kita." Mapungay ang mata niyang nakatitig sa akin. "Lasing ka lang. Bukas hindi mo na maalala yung mga sinasabi mong yan." "No. Noon pa man may gusto na ako sa'yo, kuya. Kahit nung andito pa si ate. Nung sinabi ko ngayon sa kanya, pinagbawalan niya ako tumambay sa labas ng apartment. Nagsiselos nga ako noon sa inyo kapag nakikita ko kayo nag-uusap. Lalo na nung birthday niya. Nag-inuman kayo. Tapos umuwi lang siya saglit at nagbihis. May nangyari sa inyo nung gabing yun, no? Aminin mo, kuya." Hindi ako nakaimik at nangangahulugan iyon na tama ang kanyang hula. "Kuya, total, birthday ko naman. Pagbigyan mo na rin ako. Wala din naman si ate dito kaya sana sa akin mo na lang ibaling yung atensyon mo." Seryoso niyang sabi. Doon niya na ako sinunggaban ng halik. Mas mapusok siya kaysa kanina. At anumang natitirang pagtimpi ko sa sarili ay tuluyan ng naglahot na palitan ng aking pagkasabik. Wala na rin ako pakailam kung makita man kami ng kanyang mga kaibigan. Isang pagkakataon na iyon para naman sa aking sarili. Naging matagal ang aming paghahalikan at pagkatapos nun, hinawakan ko ang kanyang magkabilang braso. Pinakatitigan ko siya sa kanyang mga mata. "Maylene, sigurado ka na bang gusto mong mangyari to?" Tanong ko pa dito. "Oo, kuya, ituloy na natin to." Sagot niya sa akin. Kaya naman ang mga oras na yun ay agad na nga akong pumesto. Ginawa ko na ang aming mga pangangailangan. Nang makita ko yung ekspresyon na mukha ni Maylene ay talaga namang masasabi ko na masayang-masaya siya ng mga oras na iyon. Siyempre, ganun din naman ang aking nararamdaman at masasabi kong kakaiba nga pala ang pakiramdam na gawin ang bagay na ito kapag kasama si Maylene. Ilang saglit lang dahil sa aming pagkauhaw para kaming baliw pareho nang malapit na naming marating ang dulo. Bagsak pareho at pawisan ng matapos. Nalimpungatan ako't bumangon para umihi. Nagulat ako dahil sobrang dilim ng kwarto. Inalis ko sa dibdib ko ang kamay nang naghihilik na si Maylene. Hinayaan ko munang masanay ang mata ko sa dilim bago bumangon at nang maaninag ko ang pintuan ay lumabas nga ako. Umihi nga ako at palabas na sana ako ng banyo nang biglang humarang si Claire sa pintuan, ang magandang kaklase ni Maylene na nagbiro kagabi na kung pwede ko ba raw siyang duwain. "Uy, morning!" Bati ko rito, pero seryoso ang mukha niyang tumingin sa akin. Bigla niya akong itinulak papasok sa loob ng banyo. Nagulat ako sa ginawa niya. "Baka naman, pwedeng ako yung pagbigyan mo ngayon, kuya. Ngayon lang to, promise. Baka magising sila, lagot tayo." Grabe naman yung ginawa niyo ni Maylene kagabi. Alam mo ba na nakuhanan ko yun, kuya? Medyo sumama ang timpla ko
Mukhang blackmail ang sasapitin ko. Pagbigyan mo lang ako at buburahin ko to. Medyo malambing ang kanyang boses. Well, sabi nga nila, ang lahat ng mababait ay may tinatago ding kulo. Total, mukha namang nabitin, pagbibigyan ko na ito. Hinawakan ko siya sa leeg at sinunggaban ng halik. Palaban pala talaga siya. Agad naming naisagawa ang bagay na yun sa isang mabilisan lang. Wala kaming imikan nang kami ay matapos. Pero bago lumabas ng banyo, hinatak niya ako at hinalikan sa aking labi. Salamat kuya, gentleman ka nga. At dumiretso na kami sa kwarto. Patay pa rin ang ilaw sa loob at dahan-dahan akong tumabi kay Maylene. Narinig ko naman na nagising ang isa sa mga babae at pabulong nakausap si Claire. Masyadong maraming kakaibang nangyari ngayon sabi ko sa isipan at nahulog na ako sa malalim na pagkakatulog. Kinaumagahan ay ako ang unang bumangon para na rin makapaghanda na makakain sa almusal. 8:00 pa lamang ng umaga at kahit medyo bitin sa tulog ay masigla pa rin ang aking gising. Ewan ko ba kung bakit ang sarap pa rin ng gising ko. Gayong halos 5 oras lang ata ang aking naitulog. Marahil dahil na rin sa mainit na nangyari kagabi. Nasilayan kong muli ang mga kaibigan ni Maylene at maging si Maylene mismo na nasa tabi ko. Diyos ko Lord, napakaaga namang tukso na to. Ngunit respeto ang nanaig sa akin. Tama na siguro ang kalukuhan kong ginawa kagabi. Inayos ko yung pwesto ng iba at saka kinumutan. Kinuha ko yung mga bag nila na nasa labas para na rin makapagbihis sila paggising. Matapos yun, lumabas na ako upang mag-asikaso ng makakain habang may oras. Hanggang 12:00 lang ng tanghali ang napagkasunduan namin ng may-ari ng pool. Agad ako nagkinit ng tubig para magkakape at habang nagkakape ay nagsangag ako ng kanin at nagprito na rin ng hotdog. Bandang 10:00 ng umaga ginising ko na nga sila. Ang hirap gisingin ng iba sa kanila na kahit sampal-sampalin ko sa pisngi ay naghihilik pa rin. Lumabas na nga ako ng kwarto pagkatapos nun. Unang lumabas si Maylene. Nakasando lamang ito at maiksing short at sunod-sunod na nga lumabas sa mga babae. Nakapagbihis na silang lahat pero halos puro magaganda ang kanilang mga suot. Mas mainam na yun. Mukhang malakas pa rin ang tama ng iba. May isang parang nasusuka pa at yung iba'y parang antok na antok. Inilapag ko sa lamesa ang termos para sa may gustong magkape. Iniabot naman kay Maylene ang tinimpla ko ng kape. Wow, may favoritism Puna naman ni Claire. Siyempre, sagot ko naman rito. Anong oras tayo uwi kuya? Usisa ni Janina. Mga 11 or 12 siguro uwi na tayo. Sakit ng ulo ko grabe. Angal ni Christine na siyang pasimuno kagabi. Alak pa more, ang lalakas ng tama nyo kagabi Naalala nyo pa ba yung mga pinagagagawa nyo? Nagtinginan sila isa't isa at natahimik. Si Claire ang unang sumagot na medyo nagpakaba sa akin. Ako, naaalala ko yung lahat. Malakas nitong sabi, sabay tingin sa akin. Kinabahan ako. Naaalala ko lang na sobrang saya nating lahat kagabi. Dugtong niya sabay kindat sa akin. O siya, mag-almusal na muna kayo. Siguro pwede pa tayong maligo sa pool ng 1 o 2 oras bago pa tayo umuwi. Kuya, salamat talaga sa pa-birthday mo sa akin Hindi ko ito makakalimutan. Wika ni Maylene. Wala yun. Maikli ko namang sagot rito. Matapos makapag-almusal, nagbabad pa kami sandali sa pool. Sinusulit lang namin ang oras bago umuwi. Makalipas ang mahigit 1 oras, nag-ayos na kami ng gamit at naghanda na sa pag-uwi. Sinasalansan ko sa likod ng van ang mga gamit namin nang lumapit sa akin si Claire. Salamat kagabi Di ko makakalimutan yun. Pero kung gusto mong maulit yun, sabihin mo lang sa akin. Pabulong nitong sabi. Nagulat ako nang bigla niya akong halikan sa labi. Bago pa ako makapagsalita, ay nagmamadali na itong naglakad palayo. Buti na lamang at medyo nakakubli yung likurang bahagi ng van. Wala naman sigurong nakakita nun. Isa-isa ko silang hinatid sa kanilang bahay at ang huling destinasyon ko ay sa pwesto ng may-ari ng van. Doon ko rin iniwan yung motor ko at iyon ang sinakyan namin ni Maylene pauwi sa apartment. Pansin ko ang mas mahigpit na yakap ngayon ni Maylene. Tahimik at wala itong imik pero alam kong maraming bagay ang tumatakbo sa kanyang isipan. Maging ako,
Hindi ko pa alam kung ano yung mangyayari sa pagitan namin at kung paano ko siya itatrato mula ngayon. Tumigil kami sandali sa Jollibee at kumain. Fries lang ang gusto niya. Burger naman ang sakin. Mga 30 minutes lang kami nagtagal doon at umuwi na rin kami. 4:00 na ng hapon nang makarating kami sa apartment. Pareho kaming pagod mula sa biyahe. Pareho kaming walang imikan hanggang makapasok sa kwarto. Maliligo lang ako saglit, kuya. Sige lang. Naupo ako sa sofa na parang hapong-hapo. Doon ko lamang naramdaman ng pagod at hindi ko namalayan na nakaidlip na pala ako. Nalimpungatan ko ang mahinang tapik ni Maylene. Kuya, doon ka na matulog sa kama. Diyan na lang ako sa sofa. Hindi. Maliligo muna ako. Sige na, ikaw na mahiga sa kama. Pupungas-pungas kong sabi. Mula nang kupkupin ko siya, sa sofa na ako natutulog. In-order ko pa sa Lazada ang sofa na yun dahil masarap at komportable ding tulugan. Tumayo na ako at nagtungo sa banyo para maligo. Medyo napreskuhan ako pero mabilis ang ligo lang yung ginawa ko dahil mas nananaig ang antok na aking nararamdaman. Nang lumabas ako ng banyo ay nakaupo pa sa sofa si Maylene at mukhang tinutuyo sa pagsuklay ang buhok niya. Umupo ako sa tabi niya. Akin na, suklayin kita para matuyo yung buhok mo. Umiti siya sa akin at iniabot ang suklay. Pinahiga ko siya at ipinatong sa hita ko yung ulo niya at sinimulan ko ng suklayin ang kanyang buhok. Napapapikit siya kaya malaya ko siyang napagmamasdan. Kuya? Bakit? Mahal kita. Diretsahan niyang sabi. Napalunok ako't natahimik. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong isagot. Alam kong mas mahal mo si ate pero wala siya ngayon dito, kuya. Hindi ba pwedeng sa akin mo na lamang ibaling yung pagmamahal mo? Hindi pa rin ako nakasagot. Hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin. Tuloy-tuloy lang ang maingat kong pagsusuklay sa buhok niya. Medyo tuyo na yung buhok mo, sige na, matulog ka na dun sa kama. Paiwas kong sabi. Pwede mo ba akong buhatin ulit, kuya? Hindi ako sumagot pero ginawa ko ang kanyang pakiusap. Binuhat ko siya tulad ng pagbuhat ko sa kanya kagabi mula sa pool. At nang ilapag ko siya sa kama, hindi siya bumitaw sa pagkakayakap sa aking leeg. Tabi tayo, kuya. Inalis ko na sa isip ko yung anumang pag-aalinlangan. Hindi ako manhid para hindi mahulaan ng susunod na mangyayari. Ako na ang unang kumilos para halikan siya sa labi na malugod naman niyang tinanggap at ginantihan. Sa loob ng kwartong yun, wala na kaming pangamba kung may makakita man o makakarinig. Dito ay malaya na namang magagawa ang anumang nais naming mangyari. Eto rin ang unang pagkakataon na may magaganap sa amin sa loob ng kwartong ito. Hindi na kami nag-aksaya ng mga oras na yun. Agad-agad naming sinimulan na gawin yun. Nag-angat ako ng mukha at nakita ko nakangiti siya habang nakapikit. Buong suyo kong dinampian ng halik ang pawisan niyang noo. Pareho kaming nawalan ng imik. Marahil ay pareho naming inaalam ang tumatakbo sa isip namin. Makaraan ng ilang minuto ay siya na ang bumasag ng katahimikan. Ako muna yung mahalin mo, kuya, hanggat wala si ate. Hindi ako sumagot. Ayoko magsalita ng tapos at ayoko ding pagsisihan kung ano man ang aking masasabi. Kung hindi mo ko kayang mahalin, hayaan mo na lamang ako na mahalin ka. Muling sabi ni Maylene, yumakap ito sa akin at isiniksik ang mukha sa aking tagiliran. Naguguluhan pa ako pero alam ko sa sarili ko na hindi lang basta init ang nararamdaman ko kay Maylene at alam ko rin sa sarili ko na si Myrna pa rin ang aking hinahanap-hanap hanggang sa maya-maya pa narinig ko ang mahina niyang paghilik. Hindi ako makatulog kaagad. Nasa isip ko pa rin kasi si Myrna. Sa isang sulok ng puso ko, hindi pa rin nawawala ang pag-asam sa kanyang pagbabalik. Kung minsan, hindi ko maiwasang pagkumparahin sina Maylene at Myrna. Kung sa pisikal na katangian lang ang pagbabasihan, di hamak na masangat si Maylene sa lahat ng aspeto. Mas maganda ang hubog ng katawan. Pero ewan ko ba, para sa akin ay lamang pa rin si Maylene. Siya pa rin ang aking hinahanap-hanap, ang totoong gusto ko. Eksaktong 1 taon na mula nang umalis at hindi na bumalik pa ang kapatid niyang si Myrna. At hindi na nga kami nagkaroon pa ng balita mula nun. Samantala, kami naman ni Maylene
ay 5 buwan nang nagsasama. Napansin ko lang na hindi na masyadong nalulungkot si Mylene sa tuwing mababanggit ko sa usapan ng kapatid niya. Minsan pa nga, siya na ang umiiwas at binabago ang tema ng usapan kapag ito ang topic namin. June 2019, second year college na si Mylene sa kursong education. Maganda naman ang resulta ng kanyang pag-aaral. Hindi siya ang nangunguna sa klase, pero mataas naman yung marka niya. Isinantabi na muna namin ang pagkakaroon ng anak at nung una, ayaw pa niyang pumayag, pero dahil na rin sa paliwanag ko na nais ko siyang makatapos muna ay nakakumbinsi ko rin siya. Habang tumatagal ay mas nagiging mainit siya sa kama na tipong kahit papasok na kami pareho, hihirit pa siya ng mabilisan. Agresibo siya masyado, lalo na nung nasanay na ang katawan niya. Meron naman kaming protection, pero nung unang ginagamit ko yun, di niya nagustuhan. Mas okay daw yung wala yun. Rekomendado ng proof niyang babae ang pills na siyang iniinom niya ng walang palya. At mula nun, mas naging mainit na siya. Naging maayos naman ang pagsasama namin. Masasabi kong okay din naman siyang kapareha, maasikaso din at masinop sa bahay. At para ding hari kung pagsilbihan niya ako, lalo na pagdating sa bagay na iyon. Medyo malaki-laki na rin yung naipon ko, kaya nagpasya akong umalis sa trabaho at nagtayo ng maliit na negosyo. Inupahan ko yung nakabakanting kwarto sa ibabang bahagi ng apartment at taniyuan ng pisonet o computer shop. Sa una, sadyang matumal pa ang kita, pero alam kong magiging patok din yung pwesto ko dahil malapit lang sa eskwelahan ang pwesto namin. Nag-hire ako ng 2 tao na salitang magbabantay sa comp shop, isa sa umaga at isa naman sa gabi, kaya't marami akong oras na nagagamit para asikasuhin si Mylene. Mula nang magtayo ako ng computer shop, ay lagi ko na siyang hinahatid at sinusundo sa campus at madalas nga namamasyal muna kami sa labas bago tuluyang umuwi na. Paunti-unti ay tuluyan na ang naibuhos ko yung buong pagmamahal ko kay Mylene. Sumapit ang Agosto. Buwan ng kapanganakan ko. Hindi ko nakasanayan na mag-celebrate ng birthday, pero mapilit si Mylene. Sumakto na wala silang pasok, kaya't naghanda siya ng maliit na salo-salo. Imbitado ang mga kaibigan niya na nakasama namin noon sa private pool, pero 3 lang daw sa kanila ang makakarating, ang magpinsan na sina Christine, Michelle at si Claire. Hapon pa namin sila pinapapunta, kaya tanghali pa lamang ay naghahanda na kami. Habang nagluluto, biglang nabanggit ni Mylene si Claire. "Uy babe, alam mo bang crush ka ni Claire?" "Ha? Ano namang kalukuhan yan? Matagal niya nang inamin sa akin yun pagkatapos ng birthday ko. Crush lang pala eh. Kang mag-alala, hindi ko siya papatulan, okay? Pero hindi ka ba na-attract sa kanya? Nakita mo rin siya nun, di ba? Nakita mo rin yung kaseksihan niya. Pang-model din yung katawan niya tsaka tisay ng dating." Well, sa totoo lang, oo, nakakaakit siya. Pero okay na ako sa'yo eh. Okay na ako sa'yo at masarap kang magmahal. Kaya sa'yo na lamang ako. Naks naman, ng bola pa. Hindi na ako sumagot. Nag-focus na lamang ako sa pagpiprito ng manok para hindi na humaba pa ang topic tungkol kay Claire. Paggabi na nang magsidatingan ng 3, ang magpinsang sina Christine, Michelle at si Claire. Kapansin-pansin ang kaseksihan ni Claire sa suot na to. Talaga namang mapapatingin ka rito. At matapos lang makakain, inumpisahan agad namin ang inuman at kantahan. Masaya din naman. Medyo kinakabahan lang ako pagdating kay Claire. Pansin ko kasi ang malalagkit nitong tingin, lalo na kapag nalilingat si Mylene. Aaminin kong attracted ako sa kanya, pero ayokong masira yung relasyon namin ni Mylene at pinangako ko sa sarili ko na hindi ako magpapatukso sa kanya. Hindi na, promise. Bandang 10:00 ng gabi, nagpaalam na ang magpinsang sina Christine at Michelle. Medyo malayo pa kasi yung uuwian nila, kaya't hindi sila pwedeng magpakalasing masyado. Si Claire na lamang ang naiwan at ang aming kainuman. Kwentuhan na lamang at wala nang kantahan. May boyfriend na pala itong si Claire, ayon din sa kanyang kwento. Pero kasalukuyan itong nasa barko at sa susunod na taon pa makakabalik sa Pinas
at baka doon na daw nila pag-usapan ng kasal. Speaking of kasal, kayo, kailan nyo balak magpakasal at magkaanak? Hindi pa namin napag-uusapan yan eh. Gusto ko sana makagraduate muna siya bago yun. Naku naman, ano yan? Puro ganun lang yung ginagawa nyo. Wala kayong balak magparami ng lahi. Garapalan nitong sabi. Bastos ka talaga, bes. Saway ni Maylin, sabay tayo na to. CR lang muna ako, babe. Pagtalikod pa lamang niya, isang malagkit na titig kaagad ang pinukol sa akin ni Claire na ginantihan ko naman ng seryosong tingin at ngumiti itong bigla. Ngiting nakakaloko. Huwag kang mag-alala. Wala naman akong masamang balak ngayon. Ewan ko na lamang mamaya. Halos pabulong nitong sabi. Ano namang ibig sabihin nun? Tanong ko. Wala, pero gusto ko talaga ngayon. Sabi pa nito sa akin. Nagulat ako nang hablutin niya yung kamay ko at inilagay sa kanya mga braso. Nabigla naman ako agad kong binawi yun. Umayos ka please. Yaya, sorry na. Sagot niya at nag-peace sign sabay kindat. Nang marinig namin ang pagbukas ng pinto ng banyo, parehas kaming umayos ng upo at doon na namin muling itinuloy ang kwentuhan at inuman. 2 oras pa ang lumipas. Pansin kong lasing na silang pareho, lalo na si Claire. 1:00 ng madaling araw, makailang ulit kong tinanong si Claire kung kaya pa nitong umuwi at palagi namang oo ang sagot niya. Pero sa pagkakataong to, mukhang hindi na nito kaya kahit makababa man lang sa apartment. Nagpa siya si Maylin na doon na lamang magpalipas ng gabi si Claire. Wala naman ako magagawa kundi ang pumayag. Niyaya ko silang itigil ang inuman at matulog na. Mayroon kaming extra foam na kasya ang 2 tao. Inilatag ko yun sa ibaba ng kama para kay Claire at pasalampak itong humilata doon. Niligpit ko na ang pinag-inuman namin. Tinulungan naman ako ni Maylin at habang nasa lababo kami ay bumulong ito. Huwag mo muna akong tutulugan, babe ah. Oo naman, mukhang malakas ka na ata sa inuman ngayon ah. Puna ako dahil hindi siya gaanong nalasing tulad ni Claire. Hindi naman, sinadya ko lang talagang lasingin si Claire para mahimbing yung tulog ngayon. Pigil nitong tawa. Tsaka, ibibigay ko pa sa iyo yung birthday gift ko. Dugtong niya sabay kindat. Napatawa na rin ako sa sinabi niya at napaisip naman kung ano ang kanyang birthday gift. Nang matapos kami, dumiretso siya sa banyo at nauna naman ako sa kama. Mukha namang tulog na nga si Claire. Hindi ko maiwasan na titigan siya pero ayoko matokso ngayon. Kaya't bago pa lumabas ng banyo si Maylin, humiga na ako sa kama. Parang ang tagal naman na ata ni Maylin sa banyo. Napapapikit ako dahil sa tama ng alak, hinihila na ako ng antok. Ilang minuto pa, naramdaman ko na lamang na may humahalik sa akin. Pagdilat ko ay bumungad sa akin ang nakangiting si Maylin. Parang naligo ito dahil amoy sabon pa. Sinulyapan ko si Claire na nasa lapag. Mukhang tulog na tulog ito at mahinang humihilik. Sure ka? Hindi magigising yan? Hayaan mo lang yan. Tsaka ano naman kung magising siya. Kahit pa manood siya, okay lang. Patayin natin ang ilaw. Suggestion ko dito. Wag na, hayaan mo lang yan. At doon, muli na nga akong hinalikan ni Maylin. Talagang agresibo si Maylin ngayon. Naisip ko, araw ng tag-init ngayon. Tag-init na ang kanyang katawan. Dahil sa parehas na uhaw, mabilis naming ginawa ang bagay na yun dahil nga naiisip ko na baka magising si Claire. Pero nagulat ako sa sinabi ni Maylin. Babe, hindi mo alam. Kanina pagising si Claire. Babe, ito yung regalo ko sa'yo. Andito si Claire. Hindi ko alam ang sasabihin ko ng mga oras na yun. Talagang nabigla ko sa sinabi niya. At maya-maya lang, lumapit sa amin si Claire. Hindi ko inaasahan na magaganap ang bagay na iyon sa amin. Kinabukasan, mag-isa na lamang akong nasa kama. Paglingon ko sa sahig, wala na rin doon si Claire. Maging ang pinaghigaan niya ay mukhang naligpit na. Dumiretso ko sa banyo para maghilamos
at paglabas ko ay nagtimpla ako ng kape. Lalabas sana ako ng apartment para magyosi nang eksaktong papasok naman si Maylin galing sa labas. "Good morning, babe." Bati nito sabay halik sa aking labi. "Good morning to, babe. Aga niyong nagising ah. Si Claire, umuwi na ba?" "Oo, babe. Kahatid ko lang sa kanya ngayon." "Ang wild naman ng birthday gift mo sa akin kagabi." "Salamat, babe ha." "Wala yun, babe. Kapag good boy ka lagi, malay mo, gabi-gabi nating ulitin yun." Pilya niyang sabi. "Talaga, babe? Payag naman kaya si Claire doon?" "Ha? Anong payag si Claire saan?" Maang-maangan nitong tanong. "Yung katulad kagabi, ang wild niyo ang tignan eh." "Ano? Anong pinagsasasabi mo dyan? Gising ka na ba talaga, babe? Tulog na tulog si Claire habang ginagawa natin yun." Napakunot ang aking noo at naguluhan. Panaginip nga lang ba talaga yung nangyari kagabi? Parang totoong totoo eh. Pero mukhang panaginip nga dahil nakakaamoy ako ng selos mula kay Maylin. "Nalasing ka ata masyado kagabi, babe. Ikaw ha, mukhang mayroon kang pagnanasa kay Claire." Taas kilay nitong sabi sa akin na tila nagsiselos. "Oh, wala, babe. Panaginip lang pala yun." Palusot ko sabay kamot ng ulo. Tumalikod na sa akin si Maylin. Di ko tuloy nakita ang palihim nitong pagngiti. Kung panaginip man yun o hindi, wala na akong pakailam. Basta, nag-enjoy ako ng gusto sa birthday ko. Kay bilis na lumipas ng mga araw, buwan at taon. Halos 4 na taon na kaming nagsasama ni Maylin ngayon. Graduating na siya sa kursong education. Sa kasamaang palad, wala na talaga kaming balita pa kay Myrna. Para sa akin, masyado pang maaga pero si Maylin, nagpaparamdam na parang hindi na ito maasa pang makikita ang kapatid. Ako naman, hindi pa rin nawawala ng pag-asa. Lihim kong ikinalungkot ang minsang sinabi nito na okay lang sa kanya kahit hindi na ito magpakita pa. Excited kaming pareho pagsapit ng graduation at nadagdagan lalo yung excitement namin dahil 2 months na pala siyang buntis. Nung una, hindi ako makapaniwala na buntis siya dahil ang alam ko wala siyang palya kung umiinom ng contraceptive, pero ilang buwan na pala yung itinigil nang hindi sinasabi sa akin. Pero hindi ko naman kinasama ng loob yun kahit pa hindi niya sinabi sa akin. Jana ang napili niyang pangalan kung sakaling babae ang magiging anak namin at Jared naman ang napili ko kung lalaki. Iniisip din niya na maghanap na kami ng ibang matitirhan dahil kapag nanganak na siya ay magiging masikip na para sa amin ang apartment. Hindi ko lang masabi sa kanya na ayaw ko pang lumipat ng matitirhan. Ayoko pa kasing iwan ng apartment na yun. Memorable kasi sa akin yun eh. At isa pa, umaasa pa rin ako na babalik si Maylin. At sa apartment na to siya siguradong unang pupunta. Kahit pa kaya naming umupa sa mas malaki at mas mahal na bahay, mas komportable pa rin ako dito. Rent-to-own yung gusto niyang kuhanin namin. May punto naman siya dun. Gusto lang din niyang magkaroon kami ng sariling bahay na sinang-ayunan ko naman. At ang sabi ko, sisimulan ko ng paghahanap bago siya manganak. Iniisip ko din yung pwesto ng computer shop namin. Maganda na sana ang takbo ng negosyo ko at kilala na ng mga tao ang lugar na yun. Medyo mabigat sa loob ko pero wala na ako magagawa pa. Kailangan ko na ring siguraduhin at intindihin ang pagbuo ng sarili kong pamilya. At kasama na nga doon ang pagtanggap sa katotohanan na maaaring hindi na magbabalik pa si Myrna. Mukhang hindi na yata talaga kami magtatagal pa sa apartment na iyon. Inabisuhan kami ng caretaker na ibebenta na ng may-ari ang paupahan. May nakausap na daw itong buyer at kung magkakasundo sa presyo ay ito na ang mamamahala at marahil may kaunting mga pagbabago. Baka taasan na yung upa o kung hindi man, maaaring iparenovate ang apartment. Kung may pera lang sana ako, gusto kong bilhin yung apartment pero kulang pa yung ipon ko. Baka kahit pang down, hindi pa kakasya yung ipon ko. Nalungkot ako sa isiping aalis na kami sa lugar kung saan itinuturing kong landmark na unang lugar na pupuntahan ni Myrna sa pagbabalik na to. Marami na kaming naging plano ni Maylin. Isa na doon ang pagiging preschool teacher niya na pangarap niya at kasama nga doon ang pagkakaroon sana namin ng sariling bahay. Wala naman ako masabi sa kanya bilang may bahay. Kontento na rin ako sa kanya.
Hindi na rin ako natutuksong tumikim pa ng iba. Kahit pa may ilang pagkakataon na inaakit ako ng palihim ni Claire tuwing sumasampa sa barko ang asawa nito na lingid sa kaalaman ni Maylene. At lalo pa ngayon na magkakanak na kami, mas lalo kong pinagtibay ang sarili ko na umiwas sa tukso. Gusto ko na ring lumagay sa tahimik at nagbabalak na rin ako yayain si Maylene na magpakasal matapos nitong manganak. Masyadong maramdamin si Maylene ngayong nagbubuntis. Kaunting pagkakamali ko lang nagtatampo na kaagad at nang minsan kong nabanggit na namimiss ko na yung ate niya, inaway ako ng gusto at halos maghapong hindi kinibo. Di hanapin mo si ate, magsama kayo. Singhal nito sa akin. Gabi na nang magkabati kami at katakot-takot na panunuyo pa'y ginawa ko at may kondisyon pa siya na 2 round bago niya ako mapatawad. Doon ko din nalaman na may nabuo na palang galit sa dibdib niya para sa kapatid dahil sa pag-iiwan nito nang wala man lang pasabi. Hindi ko masabi kung dahil ba iyon sa pagbubuntis niya o matagal niya na itong kinikimkim. Maging ang mga litrato nila ni Myrna na nakadisplay dati sa computer table ko, matagal rin niyang itinabi. At nang hinanap ko yun sa kanya, pabalibag niyang inihagis sa akin. Mula noon, pinigilan ko na yung sarili ko na mabanggit man lang yung pangalan ni Myrna. Sumapit ang graduation day niya. Paggabi na nang makauwi kami at hanggang sa loob ng bahay, hindi niya hinuhubad ang toga niya. Tinanggal at hinagis na sa isang tabi ang kaisa-isang picture ni Myrna na nananatiling nakadisplay sa dingding at buong pagmamalaki niyang isinabit doon ang kanyang diploma. Nalungkot ako sa ginawa niyang yun at nang malingat siya sandali, ay patago kong isinuksok sa ilalim ng kama ang picture ni Myrna. Dapat sana may inumang magaganap sa bahay ng kaklase niya, pero dahil nga sa pagbubuntis niya, tinanggihan muna namin yun, tsaka na ang mga happenings sa tinuman kapag nakapanganak na siya, sabi ko. Hating gabi na at pareho kaming hindi pa dinadalaw ng antok. Masaya kami nagkukwentuhan ng mga plano namin para sa hinaharap, kung saan siya magtuturo bilang teacher, at pinilano na din namin kung ilang anak ang gusto niya. Sapat na raw ang 3 para sa kanya na sinang-ayunan ko naman. Babe, tignan mo to. Try natin to sabi niya sa akin at may pinakita siyang chart sa akin. Technique kung papaano makakabuo ng babae at lalaki. Masusi ko tong tinignan. Nakita ko yun dati pa sa Facebook. Tumayo ako at naghalungkat sa drawer ng computer table at may mga kinuha doon. Una kong pinakita sa kanya ang isang chart. Eto, mas interesting kesa dyan. Iba't ibang klaseng pwesto. Tawa siya ng tawa at inabot ko naman sa kanya ang isang dice. Eto pa, interesting din. Muli siyang humagalpak ng tawa. Mas interesting nga yung chart mo, babe. Mamaya, gamitin natin yung chart ha. Sabi nito sabay kindat sa akin. Nagkatitigan kami at ang ganong tinginan ay alam na. Tumayo siya at tumabi sa akin. Alam mo babe, sabi ng prof namin, mas mainam daw sa buntis ang lagi nadidiligan. Ganun ba? Tama-tama. Mahilig naman ako magdilig lalo na sa gabi. Sumunod na ang mainit naming palitan ng halik. Kitang-kita ko ang pagkauhaw ni Maylene. Talaga namang kahit buntis, ganito pa rin siya, hindi nagbabago. Ako naman, sinimulan na ang bagay na aming kinakailangan. Kitang-kita ko yung ekspresyon na mukha ni Maylene na talaga namang masayang-masaya siya ng mga oras na yun dahil na rin siguro sa tinatamasa. Parang baliw na hindi alam kung saan ibabaling ang ulo. Masyado ko napagod ng gabing yun. Kinaumagahan, pareho kaming masiglang gumising. Walang bahid ng anumang problema. Nasa kalagitnaan kami ng pagkakape nang may kumatok sa pintuan. Iniisip kong isa iyon sa mga kaibigan niya at magyayayang mag-celebrate. Ako na ang tumayo upang buksan yun. Pagbukas ko ng pintuan ay natulala ako. Hindi ako makapagsalita sa sobrang pagkabigla. Myrna? Mahina pero mariin kong sabi. Sabi ko sa yung wag na wag mong babanggitin ang pangalang yan Sigaw ni Maylene. Hindi ko pinansin ang pagsigaw ni Maylene. Tulala pa rin ako nakatitig kay Myrna na nakatayo at nakangiti din sa akin. Malaki yung pagbabago ng itsura at ayos niya.
Pero hindi ako pwedeng magkamali at anuman ang magbago sa kanya, tiyak na makikilala ko pa rin siya. Isang napakagandang ngiti na kay tagal kong hindi nasilayan. Myrna? Muli ay sabi ko, sumilip ito sa gilid upang makita sa likod ko si Maylene. Ate? Hindi rin makapaniwalang sabi ni Maylene. Ako nga, sino pa ba? Nakangiti nitong sagot. Kumabog bigla ang aking dibdib. Bumilis din ang pintig ng aking puso. Hindi agad ako nakakilos sa nakita ko. Ewan ko, parang natulala talaga ako. Nang pumasok siya sa loob, ay hindi pa rin ako makapagsalita. Diyos ko naman, para kayo nakakita ng multo ah. Masaya nitong sabi. Iniisip ko pa rin kung nananaginip lang ba ako sa mga oras na yun. Pero naroon yung tuwa at pagkasabi ko nang makita siya. Halos 5 taon din mula nang umalis ito at hindi na nagparamdam. At kahit si Maylene ay sumuko na nga na babalik pa ito. Ano na? Kamusta ka na, Lynn? Kamusta kayo? Tanong ni Myrna, sabay yakap sa kapatid. Ramdam ko na naiilang si Maylene. Hindi ako sigurado kung masaya nga ba ito o nagagalit. Parang blanco yung ekspresyon ng mukha niya pero gumanti naman ito ng yakap sa kapatid niya. Inaasahan ko pa naman na sobrang saya nito kapag muli silang nagkita. Pero may kakaiba yata kay Maylene ngayon. Parang may galit pa ito sa kapatid na ilang taon din namang hindi nagpakita. Masyado ka bang busy at hindi mo man lang naisipang magparamdam? May diin sa boses ni Maylene. Alam kong marami kayong tanong tungkol sa pagkawala ko. Hayaan nyo't ipapaliwanag kong lahat yun. Magkakaharap kaming 3 sa lamesa. Nakalimutan na namin ni Maylene na tapusin ang pagkain. Pareho kami nakatingin kay Myrna at hinihintay ang paliwanag na to. Tsaka ako lamang siya napagmasdan ng maigi. Mas matured na siyang tignan ngayon. Sa itsura niya, mukhang maayos naman ang kanyang kalagayan. At sa tipo pa lamang ng damit na suot niya, mukhang mamahalin. Mamula-mula na rin yung kutis niya. Yun nga lang ay parang payat. Maging ang hairstyle niya ay nagbago na rin. Ang dating mahaba niyang buhok, ngayon ay sobrang iksi na parang gupit lalaki pero bumagay naman sa kanya. At nang magsimula na itong magpaliwanag, napansin ko din ang malamlam niyang boses sa pagsasalita. Hindi tulad noon na para siyang palingkera at masigla ang boses. Pasensya na kayo. Ang totoo niyan, napadpad ako sa Japan tapos may napangasawa akong Hapon. Medyo siloso yung Hapon kaya ayokong pauwiin dito sa Pilipinas pero mabait naman siya. Nakangiti niya pang sabi. Huminga ng malalim si Maylene bago nagsalita. Yun lang yung dahilan mo? Kaya hindi ka man lang nagparamdam ng halos 5 taon? Hindi nga kami nagkanda o gagas sa pag-aalala kung anong nangyari sa'yo. Hindi mo man lang inalam kung kamusta ako nung pinalayas ako sa inuupahan natin. Sa tingin mo, anong mangyayari sa akin kung hindi si Rico yung tumulong sa akin? Sunod-sunod na sumbat ni Maylene. Shh, Maylene, hinahinay lang. Alalahanin mong buntis ka. Saway ko rito. Sorry, hindi ko talaga sinasadya yun. May mga hindi inaasahang pangyayari lang talaga. Nakayoko nitong sagot. Ano yung hindi inaasahang nangyari? Na magkakasawa ka lang ng Hapon? Nakalimutan mo nang may kapatid ka pala? Na nakatikim ka lang ng yaman? Nakalimutan mo nang may naghihintay sa'yo? Muling sumbat ni Maylene. Hindi ganun, Lynn. Talaga may nangyaring hindi ko inaasahan. Yung pag-alis ko kasi. Naputol na ang pagsasalita nito at napahagulgol na ng iyak. Teka, huwag naman kayo mag-away. Mag-usap-usap tayo ng mahinahon. Hayaan muna natin siyang magpaliwanag. Wala akong panahong makinig sa paliwanag niya. Napakahirap bang magsabi man lang na, Hoy, wag niyo akong alalahanin. Mayaman na ako dito. Problemahin niyo na lamang yung sarili niyo. Kung ganun sana, edi nung una pa lang, hindi na kami nag-alala sa'yo. Ngayon nakita mong okay naman pala ako, pwede ka nang umalis. Bumalik ka na sa mayaman mong asawa. At huwag ka nang bumalik pa kahit kailan. Muli pa nitong sambit. Padabog na tumayo at dire-diretsyong lumabas ng bahay. Tatambay lang ako sa shop. Sana naman pag akyat ko ulit dito, wala na yan, kundi sa ibang bahay ako matutulog. Banta ni Maylene sa akin at padabog nitong sinara ang pintuan. Naantig ang puso ko kay Myrna. Humahagulgul pa rin ito ng iyak. Nilapitan ko siya at niyakap. Tana, ano ba kasing nangyari mula nung nawala ka? Rico, ayokong magalit sa akin ng ganito yung kapatid ko.
Pakiusap nito sa akin. O sige na, hayaan mo't kakausapin ko siya. Hindi na muna ako nagsalita pa. Hinayaan ko munang mailabas niya ang anumang bigat ng kanyang dibdib. Maya-maya pa'y tumigil na din ito sa pag-iyak. Pahingi naman ng tubig, Rico. At tubili ako naglabas ng tubig sa ref at inabot dito. Tahimik lamang ako nakatingin sa kanya. Salamat, Rico ah. Salamat sa pagtupad mo sa pangako mo. Masaya ako na ikaw yung napangasawa ng kapatid ko. Pero nakakaselos din pala. Ako dapat yung asawa mo ngayon eh. May tono ng pagbibiro pero pansin kong pilit ang pagngiti niya. Paano mo naman nalaman na mag-asawa na kami ni Maylene? Wala pa nga kaming sinasabi sa iyo ah. Araw-araw ko kayang tinitignan yung mga post niyo sa FB pero ngayon ko lang nalaman na buntis na pala siya. Huwag mong pababayaan yung kapatid ko ah. Natahimik ako. Ilang sandali pang walang imikan hanggang sa magtama ang mga mata namin. Namiss ko talaga siya ng sobra at aaminin kong muling nabuhay ang natutulog kong pagmamahal dito. Ang akala ko, tuluyan ko nang naibaon sa limot ang aking nararamdaman. Hinawakan ko siya sa may pisngi. Natili lamang siya nakatitig sa akin. Kusang gumalaw ang ulo ko palapit sa kanya upang halikan ang labi niyang kay tagal ko nang hindi natitikman. Pumikit siya na tila hinihintay ang pagdampi ng labi ko sa kanya nang biglang bumukas ang pintuan. Pareho kaming napaatras palayo sa isa't isa. Andito ka pa rin? Akala ko ba siloso yung asawa mo? Baka gulpihin ka nun pag uwi mo. Maylene, irespeto mo naman yung ate mo. Natahimik si Maylene. Marahil ay nagulat sa pagtaas ko ng boses. Hindi nang unang pagkakataon na tinawag ko siya sa pangalan mula nang kami ay maging mag-asawa. Okay lang Rico, sige na, alis na muna ako. Paalam ni Myrna. Ihatid na kita sa inyo. Wag na, may naghihintay na sasakyan sa akin sa baba. Umalis sa pinto si Maylene para bigyan ng daan ang kanyang kapatid. Lynn, sorry sa lahat ha. Masaya ako na malamang ayos ka dito. Nakatalikod lang si Maylene na tila walang naririnig. Sumunod ako kay Myrna upang ihatid man lang ito kahit sa ibaba ng apartment. San ka ba uuwi ngayon? Usisa ako habang pababa kami sa hagdanan. Tsaka ko na lamang sasabihin sa'yo. Pakiusap lang Rico. Gusto ko magkaayos kami ng kapatid ko. Tulungan mo naman ako please. O sige, pipilitin ko. Sagot ko kahit medyo nag-aalangan ako kung magagawa ko ba yun. Nang makababa kami, nakita ko sa di kalayuan ng isang makintab at puting Honda at may isang lalaking halos kasing edad ko ang nakatayo sa tabi nun. Mukhang disente ang lalaking yun pero hindi mukhang driver lang dahil sa forma ng pananamit na to. Ilang dipa na lang ang layo namin sa kotse nang hindi ko mapigilan siyang yakapin. Namiss kita. Namiss talaga kita ng sobra. Halos mangiyak-ngiyak kong sabi. Ako din Rico. Namiss kita ng sobra. Sige ha, aalis na ako. Kapag may pagkakataon usap tayo. O sige, sabihin mo lang kung kailan. Nakangiti siya nang kumalas ng yakap sa akin at sumakay sa kotseng nakabukas na ang pintuan. Yung lalaki nakatayo kanina ang nagbukas at nagsara ng pinto para kay Myrna. At bago pa ito maupo sa driver seat, tinitigan pa ako nito ng gusto na parang may galit din sa akin. Napatingala ako sa second floor ng apartment bago umakyat. Nahuli ko pa si Maylene na biglang tumalikod. Kinalma ko ang aking sarili. Ayoko rin namang pagalitan ng gusto si Maylene sa ginawa nitong pagtrato sa kapatid. Inaalala ko kasi yung kalagayan niya. Pagpasok ko sa loob ng apartment, wala kaming imikan. Nakahiga siya sa kama pagpasok ko. Wala rin ako sa mood na suyuin siya. Muli ako lumabas at tumambay sa computer shop. Muli kong kinwestiyon ang pagmamahal ko kay Maylene. Sa isang iglap lang, nabingit sa alanganin ng pagmamahal ko sa kanya. Hindi hamak na mas malaking banta sa relasyon namin ang kapatid niyang si Myrna. Yun ang unang gabi na sinadya kong hindi siya suyuin. Kinabukasan, wala pa rin kaming imikan sa kahit na minsan ay halos magkabanggaan kami sa loob ng apartment. Inabala ko na lamang yung sarili ko sa pagtambay sa computer shop. Sumapit ang pananghalian, wala pa rin kaming imikan. Hindi kami sabay na kumain at tila hindi namin nakikita ang isa't isa. Nang makakain, balik ulit ako sa shop at doon ako nagpapalipas ng maghapon. Hanggang sa hapunan ay ganun pa rin. Siya ang nauunang kumain, pagkatapos ay ako naman.
Nagpapahangin ako sa labas ng apartment habang nagkakape at nagyosi. Nakatayo ako't nakadungaw lang sa ibaba ng maramdaman ko ang malambing niyang pagyakap sa akin. Sorry na babe. Unang pagkakataon ulit na siya naman ang unang bumatit nag-apology sa pagtatampo niya. Hindi ako umimik at hinawakan ko lang ang kamay niyang nakayakap sa akin. Makipagbati ka na sa ate mo. Sige, gagawin ko para sa'yo. Huwag mong gawin kung napipilitan ka lang. Matagal bago siya sumagot. Sige, gagawin ko. Nagkabati kami sa maikling usapan na yun. Kahit papaano, nabuhayin ako ng loob na magbabati pa rin silang magkapatid. 3 araw pa ang lumipas. Balik na ulit sa dati ang pagsasama namin ni Mylene. Bagamat gusto kong magkausap sila ni Myrna, wala naman akong contact number na to. Hinintay ko na lamang ang muling pagpasyal nito sa amin. At sa ika-4 na araw, muli siyang bumisita sa amin. Ramdam ko ang pagkailang ni Mylene sa kapatid. Gayunpaman, hindi niya ito pinagsalitaan ng masama. Hinayaan ko lamang silang mag-usap ng sarilinan. Tumambay muna ako sa computer shop at nakikiisyoso sa mga batang naglalaro ng online games. Halos 1 oras din akong paikot-ikot lang sa shop nang makita ko si Mylene. Babe, aalis muna ako. Bibili lang ako ng manok. Andun pa si ate. Huwag kang mag-alala, okay na kami. Akyat ka na dun. Sige babe, ingat ka ha. Sabi ko, sabay halik sa labi niya. Hindi ko alam kung bakit ang bilis ng tibok ng aking puso habang paakyat ako sa 2nd floor ng apartment. Dahan-dahan ko binuksan ang pintuan ng kwarto at nakita kong nasa tapat ng computer si Myrna. Binabasa ang sulat niya. Halos 5 taon na ang nakararaan. Hindi alam ni Mylene na pinakatatago ko pa rin ang sulat na yun. Nakadikit pa rin iyon sa ilalim ng keyboard kung saan doon din dinikit ni Myrna ang sulat. Wow naman, mukhang tinago mo talaga yung sulat ko ah. Ang corny ko pala dati. Okay na ba kayo ni Mylene? Oo, okay na kami. Yun nga lang, kariba lang turing niya sa akin. Wag lang daw kitang aagawin sa kanya kung gusto kong maging okay kami. Mukhang mahal na mahal ka ng kapatid ko ah. Kung hindi ka sana umalis, ikaw sana yung gusto ko mapangasawa. Hayaan na natin yung nakaraan. Ibaling mo na yung pagmamahal mo kay Mylene. Natahimik ako. Tama naman siya eh. Pero masakit para sa akin ang sinabi niya. Ngayon, mapapanatag na ako. Pwede ko nang iwan ng tuluyan si Mylene sa'yo. Aalis ulit ako, Rico. At baka hindi na ako makabalik pa. Babalik ka na ba sa Japan? Ganun ba talaga kasiloso yung asawa mong Hapon? May galit ang aking boses. Tumingin lang siya sa akin. Pansin ko ang malamlam niyang mga mata at malungkot na titig, bagamat nakangiti. Tumayo ito't lumapit sa akin. Hinawakan niyang magkabila akong kamay at tumitig sa akin. Mahal kita Rico, mahal na mahal. Kahit kailan, hindi nawala yung pagmamahal ko sa'yo. Pero mukhang hindi tayo nakatakdang magsama eh. Masyadong mapaglaro sa akin ng tadhana. Suko na ako. Malungkot nitong sabi. Sasagot sana ako. Gusto kong sabihin sa kanya kung gaano ko siya kamahal at kung gaano ko katagal na naghintay. Pero biglang bumukas ang pintuan. Nakakaistorbo ba ako? May tonong pagdududa ang boses ni Mylene. Huwag kang mag-alala, Lynn. Sayong-sayo lang si Rico. Sagot ni Myrna. O sige na, alis na ako. Balik ka ha, mangako ka. Pahabol ko pa dito. Ngumiti lang siya sa akin. Alis na ako, Lynn. Mag-ingat ka palagi. Paalam nito sa kapatid. Ihatid na kita sa baba. Wag na, okay lang ako. Tanggi niya sa akin. Tinanaw ko na lamang siya hanggang siya na mismo ang nagsara ng pintuan. Lingid sa kalaman ko ang hindi mapigil na pagtulo ng luha ni Myrna habang pababa ito ng apartment. Mabilis naman siyang inalalayan ng lalaki naghahatid sa kanya. 1 linggo pa yung lumipas. Hindi na muli pang bumalik si Myrna. Labis kong kinalungkot ang isipin na baka bumalik na ito ng Japan. Bandang hapon na habang nakatambay ako sa ibaba ng apartment at naglilinis ng motorsiklo ko ay may lumapit sa aking lalaki. Ang lalaking palagi naghahatid sundo kay Myrna. Pre, pwede ba tayo mag-usap? Oo naman, asan si Myrna? Tara, sumama ka muna sa akin. Saan naman tayo pupunta? Basta halika na. Sumakay kami sa kotse. Habang nasa daan, inuusisa ko siya. Siya pala si Michael.
Tumigil kami sa isang tapat ng dine-in restaurant at nakabuntot lamang akong sumunod sa kanya. Umupo kami sa pinakasulok ng lamesa at nang lumapit ang isang waiter, yumuko ito sa kanya na tila kakilala. Nagpakuha siya ng 6 na bote ng beer. Maya-maya pa inilapag na ng waiter sa mesa namin ng 6 na bote ng beer at isang mangkok ng mani at chicharon. "Uy, ano yan?" Maangkong sabi. "Inom muna tayo saglit. Mamaya na tayo mag-usap." Mukhang seryoso siya. Wala nga kaming imikan pero madalas ang pagtingin niya sa akin hanggang muli pa siyang umorder ng 6 pang beer. Bali wala lang sa akin ng 6 na bote ng beer pero sa kanya mukhang tumatalab na yun. Doon na siya nagsalita. "Matanong ko lang, naaalala mo pa ba yung araw bago umalis sa inyo si Myrna?" "Oo, naaalala ko pa. Bakit? Mahal mo na ba siya nun?" "Oo naman." Buong pagmamalaki ko pang sabi. Tumitig ito ng mariin sa akin. "Nung panahon na yun, may ipon ka bang pera?" "Meron naman kahit papaano. Bakit?" Napahinga ng malalim ang lalaki at sa isang iglap, bigla itong tumayo at sunod-sunod na pinagsusuntok ang mukha ko. Nagulat ang iba pang naroon. Natumbakot na buwal ang mesa sa harap namin. Nagkabasag-basag din ang mga boteng nalaglag sa sahig. Lumapit bigla sa amin ang guard pero mukhang kilala nito ang lalaking kainuman ko. "Okay lang kami, sige na. Ako nang bahala sa kanya," sabi ng lalaki. Lumapit ito sa akin at nilahad ang kanyang kamay upang tulungan akong bumangon. Medyo nahilo din ako sa mga suntok niya. "Ano bang problema mo?" Inayos niya ang lamesa at muling umorder ng beer sa waiter. Pagdating ng beer ay dito na siya muling nagsalita at kinuwento ang nangyari kay Myrna. Gabi na nang ihatid ko si Michael sa apartment. Lulugo-lugo ako pero hindi sa tama ng alak kundi sa mga sinabi sa akin ni Michael. Nagtaka si Mylene sa kung bakit ngayon lang ako nakauwi at may pasapa sa muka. Sinabi ko sa kanya kung saan ako galing at hindi ko din natiis na sabihin sa kanya ang aking nalaman. Nag-aalangan pa akong sabihin kay Mylene ang aking nalaman pero batid kong karapatan din niya yun at sinimulan ko na nga ang trahedyang sinapit ni Myrna. Nang umalis pala si Myrna kasama ang kumare niya, ay inalok sila ng isang parokyano nilang Hapon para sa 5 araw na shooting ng isang Asian movie. Natukso silang pareho dahil sa malaki nitong alok na bayad. Maayos naman sa umpisa at kahit papaano ay alam nilang pareho ang mangyayari sa shooting pero hindi nila inaasahan na hindi lang pala isa kundi 15 lalaki ang kanilang makakasama. Hindi iyon ang napagkasunduan nila bago pa sila sumama at nagmamakaawa na umuwi na lamang kahit walang bayad pero hindi sila pinakawalan ng Hapon. Sa pilitan silang isinakay sa isang container van na hindi alam kung saan ay may ilan din mga kababaihan silang kasama. Wala silang kamalay-malay na nakarating na sila sa Japan ng mga sandaling yun at sa isang parang warehouse na bahay ay doon sila pinagsasamantalahan araw-araw. Unang bumigay ang babaeng kasama ni Myrna na tila nabaliw na pagkalipas ng ilang buwan. Samantalang siya ay pilit pa rin nilalabanan ng sariling katinuan. Naging sunod-sunuran siya kasama yung ibang mga babae sa loob ng halos 2 taon. Naging matibay ang kanyang loob at hindi pa rin nawalan ng pag-asa sa kabila ng kanilang sinapit. At makalipas nga ang mahigit 2 taon ay na-ready ng mga pulis ang pinagdalhan sa kanila. Sa kabutihang palad, may pamilyang kumupkop sa kanya at itnuring siyang pamilya. Yun ang mga magulang ni Michael na may lahing Pinoy. Hindi rin totoo na nakapag-asawa siya ng Hapon. Nanatili ang katinuan ni Myrna mula nang maging biktima. Pero isang dagok na naman sa pagkatao niya ang muling sumubok sa kanya na siyang nagpaudlot ng plano sana niyang pagbalik sa Pinas. Nagkaroon ito ng malubhang sakit na nang ipasuri siya sa doktor ay napag-alamanan na cervical cancer at umabot na sa stage 4. Kahit ang chemotherapy wala na rin naitulong pa para malunasan ang kanyang sakit, ngunit nagawa naman itong mapahaba pa kahit papaano ang kanyang buhay. At ngayon nga ay bilang na ang mga nalalabing nitong araw, himala na ngang maituturing ng mga doktor na hanggang ngayon nakikipaglaban pa rin si Mylene. At sa mga huling sandalingan ng buhay ni Mylene ay hindi nagpumilit si Michael upang ipaalam sa kapatid ang totoo niyang kalagayan. Hindi ko maawat sa pag-iyak si Mylene, maging ako yung umiiyak rin. Sobra ako naawa sa mga sinapit ni Myrna. Tama lang nasuntukin ako ni Michael o kahit bugbugin pa. Halos hindi kami makatulog ni Mylene
at nagpasya kaming samahan na talagaan si Myrna sa mga huling sandali na to. Kinabukasan, habang nagkakape ay muling may kumatok sa pintuan namin. Nagmamadali akong binuksan ang pintuan sa pag-aakalang si Myrna yun, pero si Michael ang aking nakita. Sumama kayo sa akin, bilisan nyo. Nagmamadali kami nagbihis ni Maylin at hindi na napigilan ni Maylin ang umiyak habang nasa daan, lalo na nang tumigil kami sa harap ng hospital. Nakabuntot lamang kami kay Michael at tumigil ito sa isang kwarto at binuksan ang pintuan. Kami lang ang pumasok at sinara nito ang pintuan. Halos mga tugang tuhod ko habang papalapit kami sa kama kung saan nakaratay si Myrna at may swerong nakakabit dito. Uy, bakit kayo nandito? Agad na napaluhod si Maylin. Hinawakan nito na mahigpit ang kamay ng kanyang kapatid. Ate, humahagulgol nitong sabi. Hindi ko mapigilan ng mapaluha. Marahan kong hinaplos ang pisngi ni Myrna. Rico, wag mong pababayaan ang kapatid ko. Oo naman, kilala mo naman ako eh. Ikaw din, Lynn, ingatan mo yung sarili mo. Oo ate, hagulgol ni Maylin. Pagod na ako, gusto ko nang magpahinga. Mahal na mahal kita, Lynn, halos papikit na sabi ni Myrna. Mahal na mahal din kita ate. Rico, mahal na mahal din kita. Sa susunod kong buhay, sana tayo naman ang magkatuluyan. Hinawakan ko siya sa kamay at hinalikan yun. Hihintayin kita sa susunod kong buhay. Sagot ko rito. Doon na namin narinig ang nakakabinging tunog ng flatline. Dali-daling nagpasukan ng mga doktor at sapilitan kaming inilabas ng kwarto. Pumanaw na si Myrna. Binigay naman sa amin ng pamilya ni Michael ang abonato at pinasalamatan ko din siya ng gusto sa pagtulong at pagkupkop ng pamilya nito kay Myrna. At bago siya umalis ay inabot sa amin ang ilang mga papeles. Titulo iyon ng bahay at ang mga dokumento na kung saan ay sa amin ito ibinigay ng may-ari. Titulo ng apartment na iyon. Ang pamilya pala ni Michael ang bumili nun gamit ang perang bahagi na minana ni Myrna mula sa yumaong ama ni Michael. Hanggang sa huli, kami pa rin ang inaalala ni Myrna. Muling napaluha si Maylin nang dahil doon.